Inayos ni Sancho ang necktie habang nakaharap sa whole body-sized mirror. Nasa likod ang kanyang butler na si Ed na siyang may hawak ng kanyang relo na isusuot sa gabing iyon. Nasa mansyon siya at naghahanda para sa pagpunta sa malaking event na gaganapin sa kumpanya ngayong gabi. Siya mismo ang nagpasadya sa mismong party. Ang sabi niya ay mula siya sa conference meeting sa ibang bansa. Ngunit hindi iyon totoo. Ang totoo ay nandito lamang siya sa Pinas. May ginagawa siya mga importanteng bagay na siya lamang ang nakakaalam. Ilang saglit ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ni Ashley sa screen. Hello? Babe? Pumailan lang ang malambing na boses ni Ashley sa kabilang linya. Actually, pinagkasundo lamang siya ng pamilya niya kay Ashley. Kaibigan ng kanyang ama ang ama ni Ashley. Malaki rin ang investment ng pamilya ng babae sa kanilang kumpanya. Upang mas lumalim pa ang relasyon ng kanilang pamilya, nagkasundo ang kanyang ama at ama ng dalaga na ipagkasundo sila. Wala namang problema sa kanya. Wala siyang oras sa pakikipagrelasyon kung kaya't hindi rin siya nagkaroon ng girlfriend. One night stands at kung ano-ano pang panandaliang aliw lang ang nagpapainit sa kama niya. Pero yung seryoso, wala siya noon. Kaya lang dahil sa ama niya kaya pinagbigyan niya ang tungkol sa kanila ni Ashley. Niligawan niya ito at naging sila. I'm excited, babe. Ngayon na ulit tayo magkikita. Ang tagal na rin noong huling nagkita tayo. Ani Ashley. Yes, babe. Just wait for me. Ani at sumilay ang ngiti sa labi. Kakaibang ngiti. Umabot na rin sila ni Ashley na 1 taon. So far, okay lang naman sa kanya si Ashley. Maluho, mahilig sa mga mamahaling bagay at liberated. Just like a typical city girl. Kaya niya naman ibigay ang gusto ng babae. Sa kabilang banda ay lumapit si Ashley kay James, ang vice president ng kumpanya ng kanyang boyfriend. Matapos niya ibaba ang tawag niya kay Sancho Vane Abarquez, ay kumandong kaagad siya sa pangalawa niyang boyfriend na si James. Para kay Ashley, boring si Sancho Vane. Parating seryoso ang lalaki at ramdam niyang hindi talaga seryoso sa relasyon nila ang lalaki. Niligawan lang siya nito dahil sa pamilya nila. Such a bad girl. Maharot na bulong ni James sa tenga ni Ashley. Humagikik ang dalaga at nakipaghalikan kay James. Soon, pakakasalan ko siya. Sana kayanin mo pa. Unti-unti kong aangkinin ng kumpanya niya. Tapos, kapag bagsak na siya, saka na tayo magpapakasal na dalawa. Ani ni Ashley sabay hagod ng ibabang labi ni James gamit ang hintuturo. Hinalikan ni James si Ashley. Tutulungan kita sa mga balak mo. Sabay nating ibabagsak ang mga Abarquez. Naghagikikan sila. Ilang saglit lang ay bumaba kaagad ang dalawa dahil nasa baba ng mga importanteng tao na imbitado sa party. Ganon din si Sancho. Iginala ni Sancho ang mga mata sa paligid nang makarating sa party. Matangkad at malapad ang dibdib. Agaw pansin din ang tindig at ayos niya na napapalingon ng mga anak ng mga business partners sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napatingin siya sa bumaba sa hagdan. Nakita niya si Ashley. Taas noong babae na nakipagharap sa mga bisita. Ilang saglit pa ay sumunod si James, ang vice president ng kumpanya. Huling bumaba ang James na yon. Kunwari, hindi nito kasama si Ashley. Namilog naman ang mga mata ni Ashley nang makita siya. Babe! Agad na yumakap sa kanya si Ashley. Oh gosh, I missed you! Nakita niyang sumulyap sa gawin nila si James. Agad itong nagbawi ng tingin na mapansin na lilingon siya sa gawin ni James. Nang magsimula ng program ay kaagad siyang pinaakyat sa stage upang i-anunsyo ang official na pag-upo niya sa kumpanya ng kanyang dating ama.
Dati-rate ay siya ang kahalili ng kanyang ama sa pagpapatakbo na yun. Ngayon ay siya na ang tuluyang magmamay-ari niyon. On behalf of my parents, ako na muna bilang bagong CEO ng kumpanya ang haharap sa inyong lahat ngayong gabi. Hindi maganda ang nararamdaman ng ama ko and I won't risk his health this time. Formal niyang wika sa lahat ng nandoon. Nasa tabi niya si Ashley at binalingan niya ang babae. Ngumiti siya kay Ashley na kanina pa panay ang ngiti at kunyapit sa kanya. Here's my girlfriend. Nagpapasalamat ako sa kanya. She's always there at my side. Maybe sooner or later bigla niyo na lang malaman na kasal na kami dahil sa kabaitan niya. Aniya na nakatitig pa sa mga mata ng girlfriend. Kita ang pamumungay ng mga mata ni Ashley at mukhang overwhelmed pa sa sinabi niya. Napapangiti ang mga bisita. Dahil wala ang COO, kaya ang Vice President ang umakyat sa stage. Ito na ang susunod na magbibigay ng speech. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula ni James. Kaya lang hindi pa man natatapos ang intro ni James ay biglang may video na nagplay sa likuran. Unang bumungad ay ang picture ni James at Ashley na naghahalikan. Tapos ay ang iba pang malalaswang picture ni na James at Ashley. Namilog ang mga mata ng mga bisita. What's happening? Natatarantang bulalas ni Ashley. Hanggang sa nagplay ang voice recorder sa background ng mga pictures. Soon, papakasalan ka siya. Sana kayanan mo pa. Unti-unti kong aangkinin ang kumpanya niya. Tapos, kapag bagsak na siya, saka tayo magpapakasal. Boses iyon ni Ashley. Tutulungan kita sa mga balak mo. Sabay nating ibabagsak ang mga abarkes na yon. Iyon ay boses naman ni James. Nagtagis ang bagang ni James nang tiningnan si Sancho. Nananatiling malamig ang mga tingin ni Sancho kay James. Alam naman ni James na pakana iyon ni Sancho. Babe, that's not true. Bumaling kay Sancho si Ashley na umiiyak. Please, patayin niyo yan. What the hell are you doing? Patayin niyo yan. Bumaling naman si Ashley sa mga tao sa likod ng stage. Kaya lang natataranta ng mga staff kaya hindi agad-agad na sunod ang gustong ipagawa ni Ashley. Sumilay ang ngisi sa labi ni Sancho nang ibalik ang tingin kay James. Kung inaakala nitong maiisahan na siya ng mga ito, nagkakamali ang mga ito. Dahil sa simula pa lang, balak niya nang ibunyag ang lahat ng nangyayaring kabuktutan sa kumpanya. Nagpapasalamat siya at lumabas na rin ng totoo at umayon iyon sa mga plano niya. Maliban sa report ng Chief Financial Officer ng kumpanya tungkol sa pondo, ay may isa pa siyang pinagkakatiwalaang tauhan na nagre-report ng totoong pondo ng kumpanya. Nakita ni Sancho na talagang bumagsak ang pondo. Malaki lumalabas na pera ngunit kakaunti ang bumabalik. May mga partners silang nagre-reklamo na rin ngunit hindi umaabot sa kanya ang mga problemang yun ng kumpanya. Ani mo ay sadyang tinatago mula sa kanila ang totoong suliranin ng kumpanya. Isinuot ni Sancho ang makapal na salamin. Maayos pa naman ang mata niya kung kaya't walang grado ang salamin na gamit niya. Nilagyan niya rin ng extension ng buhok niya upang mumukhang mahaba ng kaunti hanggang batok. Yung tipong magmumukha talaga siyang nerd na introvert. Nagdesisyon si Sancho na pumasok sa kumpanya at magkunwaring isa sa mga IT support specialist. Dahil malaki ang kumpanya kaya't may 50 katao ang nagtatrabaho sa IT department, pinili niya ang mas mababa upang hindi siya makatawag ng pansin. Mas mapadali sa kanya ang maka-access sa mga nangyayari sa kumpanya. Dumaan si Sancho sa boys' restroom. Sinakpit ni Sancho ang backpack at pinitbit ang laptop niya. Inayos ang eyeglasses bago lumabas doon. Kaya lang, saktong pagkalabas niya ay nakabangga niya ang isang babae nagmamadali sa hallway. Kumalat ang mga dala ng babae. Nako, nag-aalala kagad na nimuko ang babae upang pulutin ang mga gamit na nahulog. Sorry miss. Ayos lang, kasalanan ko rin naman. Nagmamadali kasi ako eh. Hindi ko na tiningnan ng daan, sorry ah.
Ani ng babae na nagbigay pa ng matamis na ngiti sa kanya. Inaasahan niya magagalit ang babae at magbubunga nga ito sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan ang ginawa nito. Unang tingin, alam mo kaagad na mabait ito. Napangiti na lamang siya. Sorry rin, aniya. Tumango ang babae at nagpasalamat at saka nagmamadaling umalis. Sa pagmamadali ay hindi na nito napulot ang ID nito. Kaya si Sancho na ang pumulot niyon at tiningnan ang pangalan ng babaeng yun. Elena Aguirre? Banggit niya sa kawalan. Napangiti siya. Maliban sa maganda si Elena ay mukhang sobrang bait pa. Sa isip niya, napakaswerte ng taong mapapangasawa ng babaeng yun. Napabuntong hininga siya at nilagay sa bag ang ID ng dalaga. Saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Sila ay nagmamay-ari ng napakaraming mall sa Pilipinas. Sa katunayan ay meron na rin silang branch sa ibang bansa. Malaki ang kanyang hawak na kumpanya kung kaya't kailangan iyong seryosohin. Sancho Castellano? Ani ng maedad na lalaki na nakaglasses din at sadyang ibinaba ang glasses upang sipatin siya. Nagbigay siya ng pilit na ngiti sa lalaki. Inangatan lang siya ng kilay nito, tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Sa get-up niya, imposible nang may makakakilala pa sa kanya. Matapos ma-check ng lalaki ang kanyang ID na pinagawa niya lang din sa tauhan niya, ay pinapasok na rin siya nito. Kaya lang, sa pagpasok niya, ay natigilan siya nang matanaw si James, ang isa sa pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ito ang nagsisilbing vice president ng kumpanya. Ito na rin tiyak ang magiging VC niya soon kapag nagpakilala na siya sa lahat. Dalian mo na, ani ng isang staff na nasa likuran niya at naghihintay na magpatuloy na siya na sa paglalakad papasok. Oh, sorry. Ani na nakasunod na sa lalaki sa kanya. Bumuntong hininga siya. Kailangan niya ng sanayan ng sarili sa ganitong trato ng mga tao sa paligid niya simula ngayon. Dahil isa na siyang nerd ngayon na IT ng kumpanya at hindi na isang CEO. Napapailing siya at natawa sa sarili. Hindi niya rin inaasahan na aabot siya sa ganitong sitwasyon. Hindi biro ang buong araw niya. Pero hindi kasing pagod noong CEO pa lamang siya. Nasa isang kondo siya at nakatingin sa labas, hawak-hawak ang alak na baso. Ilang saglit ay tumawag ang girlfriend niya. Hello? Hello babe, matagal ka pa ba makakauwi dito sa Pinas? Bungad ni Ashley. Maybe? Why? Wala naman, namimiss lang kita. Nahinigan niyang pagkabalisa sa tono ng boses ni Ashley. Bakit ba kasi ang tagal mo umuwi? Nagpapamiss ka ba ng todo? Kasi effective eh. I want to hug you na. He chuckled. Really, Ashley? Oo naman. Ikaw lang yata hindi nakakamiss sa akin eh. Nakakatampo ka tuloy. Sa boses pa lang nito, may imagine mo na ang pagnuso nito at pagpapakute sa kanya. Hindi siya masyadong seryoso sa relasyon nila. Pero si Ashley ay mukhang sineseryoso ang bagay na iyon at hinahayaan niya na lang. You owe me shopping pagka-uwi mo. Dapat mo akong ibili ng mga bags ha? Bulalas pa nito. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti at nagsalita. Yeah, sure. You know what? Kahit nareto lang ako sa'yo, feeling ko parang meant to be talaga tayo. You deserve me, babe. We deserve each other. Ani Ashley sa madamdaming tono. Napabuntong hininga siya. Maybe? Ikaw lang dyan, napaka-cold mo sa akin. I did everything naman, diba? Ginagawa ko naman lahat para mag-workout ang relationship natin. Kaya hoping soon, sana you will give us a chance. Actually, I'm giving us a chance. It's just that, busy lang talaga at stressed ako. Paliwanag niya. Okay, so maybe kasama ako sa nagpapastress sa'yo? Maybe I shouldn't call you like this, right? Parang maiyak-iyak na si Ashley. Napapikit siya ng mariin at parang gusto na magtawag ng santo. Ayaw niya ang mga ganitong topic.
Bago pa siya makapagsalita ay binabana ni Ashley ang tawag at halatang magtatampo na iyon. At alam niya na agad ang susunod na mangyayari. Ilang saglit ay tumawag ang papa niya. Napasapo siya sa noo. Alam niyang mangyayari iyon. Tsak niyang magsusubong talaga sa parents niya si Ashley. Iho, ano itong nangyayari sa inyo ni Ashley, ha? Tumawag siya dito ngayon. You should call her. Kailangan mong mag-sorry sa kanya. Fix this, iho. Nagtagis ang bagang niya. Yes pa, I'll call her. Kaya nga tinawagan niya kaagad si Ashley. Kung ano-anong mga sinabi ni Ashley na tawagan niya, hinayaan niya na lang ang mga sinasabi nito. Nakatulugan niya ang mga drama ni Ashley. Ano to? Tapos na to? Binagsak ni Miss Chit ang mga file sa desk ni Elena. Napakurap-kurap naman si Elena sa gulat. Kakatapos niya lang sa isang call at biglang lumapit ang kanyang senior para gawin iyon. Organized na ba to para sa'yo? Hindi ganitong setup na ipapasa mo. Nag-aral ka ba talaga? Ano bang natutunan mo? Bulyaw nito. Napayuko na lamang siya. Kaya ayokong kumukuha ng fresh graduate eh. Ang hirap niya nang turuan, napaka-slow pa. Kung bakit kasi hindi na lang yung may mga experience na kinuha. Napalunok siya sa mga sinabi ni Miss Cheat. My God, Elena. Isang napakalaking kumpanyang pinasok mo. At least naman sana maging fast learner ka man lang. Paano kita mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay kung sa maliliit na bagay hindi ka na mapagkatiwalaan? Nakagat niya ang ibabang labi. Sorry po, hindi na mauulit. Sisikapin ko pong matuto agad sa... Ay, syempre naman, dapat lang. Marami bang naghihintay dyan na deserve ang spot mo. Madali kami makakahanap na ipapalit sa'yo kaya umayos ka. Namewang pa si Miss Chit. Kaagad na umalis si Miss Chit pagkatapos niyon. Sinikap naman ni Elena na pigilan ang luha. Kailangan niyang kayanin ang lahat. Kapag natanggal siya doon ay tsak na mahihirapan na siyang maghanap ng magandang trabaho na may magandang sweldo katulad ng kumpanyang iyon. Naaalala niya kaagad ang boyfriend niya si Gino. Malapit na ang birthday nito at gusto niyang regaluhan ng sapatos at magkaroon ng maliit na salo-salo sa bahay nito. 2 years na sila ng lalaki. Kababata niya ito at ang mama nito ang gumastos para makapag-aral siya ng high school at college matapos mamatay ang mama niya sa sakit sa puso. Ngayong pareho na silang walang magulang ay niligawan siya ng lalaki. Hindi nakapagtapos si Gino dahil nagbulakwal ito nung college kaya siya lang ang nakapasa. Binigay niya ang lahat ng pangangailangan ng boyfriend. Sa isang bagay lang hindi niya mapagbigyan ng lalaki. Iyon ay ang pagkababae niya. Nakiusap siya sa lalaki na gusto niyang ikasal na berhen. Magsisilbing regalo niya iyon kay Gino sa honeymoon nila. Kaya nga nagrenta siya ng sariling apartment upang hindi sila matempt ng lalaki. Napakaraming pangarap na nabuo sa kanyang utak. Kaya gusto niya sana makapasok sa mga trabahong malalaki ang pasahod dahil gusto niya makapag-ipon kaagad para sa bahay nila ng boyfriend at para sa kasal. Siya ang gagastos sa kasal. Di bale na. Mahal niya yung lalaki at gagawin niya makakaya niya upang matupad ang mga pangarap niya ngayon. Kinagabihan ay mabigat ang pakiramdam na uuwi si Elena. Pagod siya sa trabaho at stress din siya sa mga nangyari kanina. Nadatan niyang akbay-akbay ni Gino ang kapitbahay nilang si Joyce. Maikli ang shorts at naka-sleeveless. Sexy ang babae at parati itong kainuman ni Gino. Oh, nandito ka na pala. Nakailang beer din kami, diba, Gino? Itong isa mahina talagang uminom. Pagkukwento pa ni Joyce nang umisi. Napalunok na lang siya. Ni Moy may kung anong kirot sa dibdib niya habang nakatingin sa dalawa. Nitong mga nagdaang araw ay nakikita niya parati ang dalawang magkasama na nagiinuman. Sabi naman ni Gino, kaibigan lang daw nito ang babae. Ganun ba? Ako na magpapasok sa kanya. Niya at kaagad na binawi si Gino mula sa babae. O sige, aalis na ako. Gino, bukas ulit ha. Patawa-tawa pa na umalis si Joyce. Agad niya inasikaso ang lalaki at nagluto na ng nilagang baka. Makakatulong iyon para sa hangover ni Gino.
Kung hindi magigising ngayon si Gino ay bukas na lang ito kakain. Iinitin niya na lamang iyon. Kaya sa gabing yon ay nasikaso niya ang lalaki. Pinunasan niya ng basang bimpo ang boyfriend habang natutulog. Doon na rin siya nakatulog sa gilid ng kama habang binabantayan nito. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nakakunot ang noon ni Gino nang makita siya. "Oh, ang aga mo rito?" Anito. "Inisip kong baka may hangover ka ngayon, lasing ka kagabi. Marami ka raw nainom," sabi ni Joyce. Niya sa alanganing tono. Ano naman ngayon? Tsaka ano yan?" Tinuturo nito ang ininit niyang sabaw kagabi. Sinabawan? Tara, humigop ka na dito pampawala ng sakit ng ulo." Masaya niya inilapag ang sinabawan sa mesa. Mabigat ang mga paa na sumunod si Gino. Si Gino ngayon ay hindi na tulad noon. Nagsimula iyon nung tumanggi siyang may mangyari sa kanila. Iniisip niyang baka nasaktan lang si Gino dahil lalaki ito at may mga pangangailangan din. Tapos, hindi niya pa maibigay. "May pera ka dyan?" Napaangat siya ng tingin dito. "Ha? Di ba nagbigay ako sa'yo kahapon?" Agad na bumukas ang iritasyon sa mukha nito. Kahapon yun eh. Iba ngayon. Alam mo namang may gusto akong bilhin ngayon." Kaya natataranta na kinuha niya kaagad ang shoulder bag niya upang kumuha ng pera roon. Napatitig siya sa kaunting pera na nasa bag niya. Hindi pa siya nakakabayad sa renta. Iyon sana ang pambayad niya. Wala pa siyang sahod dahil bago lamang siya sa trabaho. "Ano na, ang tagal naman," reklamo ng lalaki. Kaya kaagad siyang kumilos upang iabot ang perang hawak. Oo, ito, 2K na lang. Wala pa akong sahod. Alam mo naman na bago lang ako sa..." Hindi na siya pinakinggan ni Gino at tumalikod na. Bigla namang dumating sa labas ang mga lalaking kaibigan ni Gino. "Uy, ano na? Tuloy kayo mamaya. Maayos na yung motor ni Jason, tara mamaya." Ani Gino. "Sige ba, paalam ka muna sa girlfriend mo. Baka paluin ka." Tapos ay nagtawanan ng mga ito. Gago ba kayo? Akong sinusunod niya na no? Buwelta pa ni Gino. Aba, kasama si Joyce. Gusto raw sumami. Natigilan siya nang banggitin niya ng kaibigan ni Gino. Si Joyce, kasama na naman ng mga ito? Masaya magkasama ang mga itong umalis. Nagtungo siya sa pinto upang sundan ang tingin ni Gino sa unahan kasama ang mga barkada. Dati-rati ay masaya sila ng lalaki. Sinusundo siya nito at sinusuportahan sa lahat ng gusto niyang gawin. May mga pinangako si Gino sa kanya noon na pinanghahawakan niya hanggang ngayon. Kaya siya nahulog sa lalaki ay dahil sa kabaitan na ipinapakita nito sa kanya noon. Ngunit ang kabaitang yon ay nawala na. At hindi siya susuko hanggang sa maibalik niya ang dating Gino na nakilala niya. Sa araw na yon ay sinikap ni Elena na maayos niyang magagawa ang trabaho niya. Ayaw niyang matanggal sa trabaho. Kailangan niya iyon. Marami siyang bayarin at isa pa'y mukhang araw-arawin siya ni Gino sa paghihingi. Iniisip nitong malaki ang sahod niya kaya iniisip nitong ayos lang na humingi sa kanya araw-araw. Umangat ang kilay ni Miss Chit nang makita ang gawa niya. Paulit-ulit niyang binabalikan ang trabaho para masigurong nasunod niya ang gusto ni Miss Chit. Kailangan na makapasa siya sa standard ni Miss Chit, kundi baka katapusan na ng career niya. Mabuti at nakuha mo kaagad ang gusto ko. Sa susunod, huwag ka nang pumalpak pa. Namewang ito. Opo, pagsisikapan ko po. Niya na nakangiti sa kabila ng mataray na tingin ni Miss Chit. Ginanahan tuloy siya magtrabaho sa araw na yon. Hanggang sa bigla na lang lumapit sa table niya ang CFO nila na si Christopher. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Uy, available ka ba ngayon? May pag-uusapan sana tayo. Ngumiti siya sa lalaki. Mas patas ang posisyon nito kaysa sa kanya, kaya kailangan na mag-ingat dito. Sige po. Alanganin pa siyang sumunod dito. Samantala, nakita ni Sancho yung babaeng nakabangga niya sa lobby at yung CFO. Nakita niya magkausap ang mga ito sa sulok ng 3rd floor.
Mukhang may mga sikretong pinag-uusapan ng mga ito. Nanliit ang kanyang mga mata. Something's fishy, huh? Ani niya sa sarili. Nalaman niyang sekretarya niya mismo ang babaeng nagngangalang Elena. Tapos nakita niya itong kausap ng pasikretong kanilang CFO. Samantalang, isa rin sa pinanghihinalaan niya ang Christopher na yon. Napapailing siya. Inaasahan niya pa naman na mabuting tao si Elena dahil mabait ito sa unang kita nila. Pero may kakaibang tinatago pala ito. Wala na siyang dapat pagkatiwalaan sa kumpanyang yon. Tama lang palang naging desisyon niyang siya na mismo ang mag-imbestiga sa mga nangyayari sa kumpanya. Nagkatinginan sila ni Elena. Nakita siya nito. Kumunot ang noo niya nang makitang may pagsusumamo na nakabalatay sa mga mata ng dalaga. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tila nangihingi ito ng tulong pero umalis siya. Hindi niya pinansin ang mga nakita niyang emosyon sa mukha ni Elena. Kasabot ito ng mga taong pinagdududahan niya. Iyon ang pinaniniwalaan niya. Lumaylay naman ang balikat ni Elena nang umalis ang binatang siyang inaasahan niyang sasaklolo sa kanya. Sige na, may trabaho ba ang boyfriend mo ngayon? May malaking ipon ba siya sa bangko tulad ko? Ako, kaya kitang bilhan ng kahit anong gusto mo. Sige na, palitan mo ng boyfriend mo. Ungot pa ni Christopher. Matangkad si Christopher at may itsura at may magandang trabaho. Pero, nagkulang ito sa ugali. Alam nitong may boyfriend na siya kaya dapat nitong irespeto iyon. Pero imbes na gawin niyon ay nagpupumilit pa ito. May ibang babae naman po dyan na single at maganda po. Pwede naman po sila na lang. Hindi po ako pwede at saka mahal ko po ang boyfriend ko. Paliwanag niya. Tsaka hindi siya makikipagrelasyon sa ibang tao kung wala siyang nararamdaman dito at pera lang ang habol niya. Hindi siya ganoon. Kaya niya namang magtrabaho para sa sarili niya. Magsisikap siya sa sarili niyang paraan at hindi iyong gagamit siya ng iba para lang makuha ang gusto niya. Ikaw ang gusto ko. Giit pa rin ito. Sorry po talaga. Kaagad siyang umalis sa harapan ni Christopher. Kung alam niya lang na ganito lang pala ang gusto nitong gawin sa kanya, di sana ay hindi na siya sumama rito. Sana, nagpatuloy na lang siya sa trabaho niya kanina. Nang mag 3 p.m. ay napaisip kaagad siya kung anong pwede niyang dalhin pa uwi mamaya. Anong ulam kayang bibit-bitin niya at bibili niya para kay Gino? Gusto rin ito ng lechong manok, kaya iyon ang naisip niyang bilhin mamaya. Mga bandang 7 ay out na nila, kaya excited siya nagtungo sa time slip machine. Pero nagulat siya na bigla na lang may nanghila sa kanya sa tabi. Kinakabahan na napilitan siyang sumunod dito. Dinala siya nito sa girls' restroom at ipinasok doon. Nagulat siya nang mapagtantong si Christopher pa lang nang hila sa kanya. Anong karapatan mong mambasted sa akin? Kahit kailan, ay wala pang nambasted sa akin. Napakurap-kurap siya sa gulat. Nanginginig siya. Maigpit ang pagkakahawak nito sa palapulsuhan niya. Bitiwan niyo po ako. Bulalas niya sa takot. Sagutin mo muna ako. Hindi ka pwedeng humindi. Umiling siya. May boyfriend na po ako. Sabi ko naman po sa inyo. Ano ngayon? Wala nga akong pakialam dun eh. Di siguro niya ako dito kung gusto niya. Wala rin naman siyang binatbat sa akin. Nito pa tumawa. Napaiyak na siya. Please po, bitiwan niyo po ako. No? Sagutin mo muna ako. Hindi siya hinayaan ni Christopher na makalabas. Kaya nag-isip siya ng paraan para matakasan ng lalaki. Sasagutin po kita kapag binitawan niyo ako. Pagsisinungaling niya. Napangisip pa si Christopher. Walang pag-aatubili na binitawan siya nito. Iyon ang hinihintay niyang pagkakataon para tumakbo. Kaagad siyang lumabas ng CR at narinig niya pang pagmura ni Christopher sa loob ng CR habang palayo siya. Umiyak siya na makalabas na. Natigilan lamang siya na makita niya ang pamilyar na lalaki. Ito ang lalaking nakabunggo niya sa lobby at iyong lalaking inaasahan niyang tutulong sa kanya kanina. Nagkakatitigan sila ng ilang segundo. Ngunit siya na ang pumutol na yon at nagmamadaling umalis doon.
Nagpatuloy sa pagdaloy ang mga luha niya. Gusto niya magtungo kina Gino ngunit alam niyang lasing na naman ito at tsak na hindi siya mapapakinggan ito. Iyak siya ng iyak habang nakasubsob sa higaan. Hindi niya na alam kung anong gagawin. Takot na takot siya sa ginawa sa kanya ni Christopher. Kaya lang, kailangan niya ang trabahong yon. Kailangan niya manatili roon at tiisin kung anumang problema ang maaaring dumating pa sa kanya. Maaga nagtungo si Elena sa trabaho. Usually, mas maaga pa siya sa ibang mga kasamahan. Nagtutungo kaagad siya sa isang coffee shop na malapit sa pinagtatrabahuhan. Kaya lang, hindi niya inaasahang makita roon ang lalaking nakabangga niya sa lobby. Tsak niya nagtatrabaho rin ito doon. Wala pa siya naging kaibigan sa kumpanya simula nung pumasok siya. Ngayon, nandito ang lalaking to. Mag-isa at wala malang kasamang nagkakape. Mukhang hindi naman seryoso ang ginagawa nito sa laptop nito kung kaya't doon siya sa table nito nagtungo tapos yung umorder ng pagkain niya. Wala na rin kasing ibang maupuan kaya't may dahilan din siya. Makikiupo ako ha, ani niya rito. Tumango lamang ang lalaki. Hindi niya alam kung bakit. Pero parati sila nagkikita nito gayong tsak niyang hindi naman sila magkapareho ng floor. Salamat, ako pa doon na lahat ng table eh. Pasensya na. Niya na nakangiti rito. Tumangulang ulit ito. Napaisip siya. Baka tahimik lang talaga ang lalaki at walang balak na makipagkaibigan. Kaya lang, ilang saglit ay nagulat siya nang bigla na lamang itong may iniabot na bagay sa kanya. Namilog ang mga mata niya nang makita ang ID niya. Hawak pala nito ang ID niya. Naku, salamat Matagal ko nang hinahanap to. Buti na lang napulot mo pala. Kaagad niyang tinanggap ang ID mula rito. Napaisip siya kung anong pwedeng gawin, gayong napulot pala nito ang ID niya. Hindi naman pwedeng magpasalamat lang siya. Malaking bagay para sa kanya ang ginawa nito kaya kaagad siyang tumayo upang magtungo sa counter at nag-order siya ng egg pie na paborito niya. 2 iyon. Agad siyang nagbalik sa table at ibinigay sa lalaki ang isa pang egg pie. Eto, thank you sa treat ko sa'yo. Paborito ko yan kaya naisip ko. Baka magustuhan mo rin. Ani nakangiti sa lalaki. Tumingala naman sa kanya ang lalaki. Natigilan siya na mapagtantong maganda pala ang mga mata nito. Mukhang hindi iyon purong Pinoy. Tisoy kasi ito. Nananatili namang walang emosyon ang mga mata nito nang magkatitigan sila. Napalunok siya sa kaba at ngali-ngaling hinila na lang pabalik ang binigay niyang egg pie. Pasensya na kung hindi mo gusto. Ayos lang. Natigilan siya nang bigla na lang nitong kinuha ang egg pie na binigay niya. Kalaunan ay napangiti siya. Thanks. Nito sa baritonong boses. You're welcome. Bago lang kasi ako rito. Wala pa ako naging kaibigan. Kaya sana maging magkaibigan tayo. Nag-aalangan siya ngunit na isa tinig iyang kalaunan. Saang floor ka? Malapit kasi sa executive office ang table ko. IT ako. Nito at bumaling sa kanya. Sa tuwing lilingon nito sa kanya ay namamangha siya. Ang ganda talaga ng mga mata nito. Hindi lang kaagad mapapansin dahil sa suot na salamin at medyo mahaba na rin ang buhok nito. Mukhang mahiyain pa ang lalaki. Ang galing! So meaning malayo nga yung pwesto ko sa'yo. Nasa top floor kasi ako. Pero ayos na, kapag ganitong break time mo umaga, pwede namang magkasama tayo rito sa coffee shop. Masarap kasi mga desserts nila rito kaya parating puno. Pero pagkatapos noon ay hindi niya na napigilan ang sarili magkwento. Ang totoo niyan ay madaldal naman talaga siya. Noong una pa sila ni Gino ay si Gino ang talagang kakwentuhan niya. Samantala, palihim naman na napapangiti si Sancho habang pinapakinggan ang mga kwento ni Elena. Hindi pa siya nakakapagpapakilala rito pero kung itrato siya ng dalaga, abaan mo ay napakatagal na nilang magkakilala. Maging siya ay naging komportable sa presensya nito. At tama nga ang dalaga, masarap ang egg pie. Hindi siya mahilig sa mga sweets pero mukhang mapapadalas yata ang pagkain niya ng egg pie simula ngayon. Maingay na ba ako? Naku, pasensya ka na. Ganun lang talaga ako kadaldal. Nito at natawa pa.
Gawin mo na yung ginagawa mo dyan, hindi na kita dedistorbohin. Umiling siya. Hindi, ayos lang. Nagulat pa ito nang sabihin niya iyon. Kalaunan ay napangiti si Elena. Ang totoo niyan ay natutuwa siyang pakinggan ito. At isa pa, ayos lang sa kanya na ganitong kadaldal si Elena. Maaaring may malaman pa siya mula rito kapag nagkataon. May duda siya sa babae at mas okay na dumikit siya rito upang mas mapadali ang pagmamanman niya. Kinabukasan ay ganoon din ang nangyari. Kasama niya ulit si Elena sa table. Kaya lang nung tanghalian na ay nagdala ito ng hilaw na mangga at may dala rin itong bagoong. Ganito talaga ako kapag malapit ng menstruation ko, nagkikrave ako sa manggang hilaw. Muntik niya nang maibuga ang iniinom na kape nang panggitin nito ang menstruation nito. Talagang hindi ito nagdadalawang isip na pag-usapan ng mga ganoong bagay. Masyado na itong komportable sa kanya na nagagawa na nitong i-share sa kanya pati ang maselang usapin na yon. Ay, sorry, lalaki ka nga pala. Hindi mo ko maiintindihan. Nito na nagkibit balikat pa. Ganito ka rin ba sa mga kaibigan mong lalaki? Kunot noong bulalas niya. Naku, hindi Ikaw lang kaya naging kaibigan kong lalaki. At saka, hindi ko pa naikwentong tungkol sa ganun dun sa boyfriend ko, no? Sa'yo lang. Nito. Napabuntong hininga siya. Maging ang boyfriend nito ay naikwento nito sa kanya. Taken na sa Elena at masasabi niyang napakaswerte ng lalaking minahal nito. Pakiramdam niya kasi ay maalagiin itong babae. Ngunit pakiramdam niya, mas lamang siya sa boyfriend nito. Kasi siya, nakakausap ni Elena tungkol sa mga nangyayari sa buhay nito. At saka, siya pa lang ang first time na lalaki naging kaibigan nito. Parati silang ganoon araw-araw. Nasasanay na siyang nakikita ang ngiti ni Elena sa tuwing papasok ito sa coffee shop at kakaway sa kanya. Nagdala ako ng balut, try mo. Bulalas ito sabay lapag ng 5 itlog na tinawag nitong balut. Kung ano-ano na lang dinadala nito sa kanya. Alam niya naman ang laman ng balut. Hindi siya kumakain nun kaya hinayaan na lang ito na kumain nun mag-isa. Masarap to, try mo. Nito sabay lamon na isa pang buong balot. Kinabukasan naman ay nilagang mais naman ang bitbit nito. Tapos sa susunod ay bayabas. Wala siyang ibang magawa kundi ang mapailing na lamang. Talagang nakakalimutan ni Elena ang salitang demure kapag nasa harapan niya. Pero kahit ganoon ay natutuwa siyang makita itong ganoon. Kakaiba si Elena. Talagang puro friendship at walang halong kalandian ang dahilan ng makikipaglapit nito sa kanya. Bubbly, happy-go-lucky at masyadong positive thinker si Elena. Talagang mawawala lahat ng stress mo sa buhay kapag kasama mo ito. Isang bagay lang na napapansin niya sa babae. Sa tuwing nagkikita sila ay napapansin niya may pasa ito sa braso. Sa kabila ng mga ngiti at pagbibiro ni Elena, nararamdaman niyang may mga hindi magandang bagay na nangyayari rito. Kaya nga simula noon ay pinangako niya sa sariling kapag nalaman niya kung sino ang may gawa nun sa dalaga, tinitiyak niyang hindi na nito mahahawakan pa si Elena kahit na kailan. Kahit birthday gift na lang, right? Kung hindi ka naman pala makakapunta, yun na lang. Sanay na rin naman akong wala ka parati. Magtataka si na mommy at daddy kapag wala ka. In fact, you should thank me. I'm giving you a favor. Iritado ang sambit ni Ashley sa kabilang linya. Iyon naman talaga ang balak ni Sancho. Kahit papaano ay iniisip niya rin naman ang sasabihin ng pamilya ni Ashley at bilang boyfriend nito. But, much better if you come. Matutuwang both families natin. Nandun ang papa at mama mo. Ikaw lang ang wala. Ungot pa ni Ashley. Napabuntong hininga siya. I already told you that. Yeah, fine. You can't come, whatever. Kahit naman umiyak pa ako, ayaw mo pa rin eh. Mahimig na ng pagtatampo sa boses ng babae. Kung nasa harapan niya ito, tsak na magdadrama ito at iiyak para lang pumayag siya. Buti na lang hindi sila magkasama. Tapos si Ashley na mismo nagbaba. Tsak niyang nairita si Ashley at tsak niya ring aabot yon sa mga magulang niya. Pero may dahilan siya. Ang alam ng magulang niya ay nasa ibang bansa siya at may ginagawang importanteng bagay para sa kumpanya.
Ilang saglit ay dumating na sa coffee shop ang babaeng hinihintay siya, si Elena. Nakangiti itong tumingin sa kanya. Alam na alam talaga nito kung saan siya pumuesto. Hulaan mo kung anong dala ko ngayon. Masiglang bungad ni Elena sabay lapag ng bitbit nito kanina. Bakit? Ano yan? Nagtataka nakatitig siya sa dala nito. Isaw! Napapailing siya. Hindi niya naman ito masasabayan sa pagkaing dala nito. Kung egg pie, kaya niya pa. Itong ibang dala ni Elena ay hindi na. Nang magsimula na naman itong kumain ay hindi na ito mapigilan ang pagkukwento tungkol sa araw nito. Noong una, ang gusto niya lang malaman ay tungkol sa pagkakasangkot nito kay Christopher na pinaghihilalaan niyang may anomalya sa ginagawa sa kumpanya. Ngunit ngayon, gusto niyang marinig ang mga pagkukwento nito tungkol sa araw-araw na nangyayari sa buhay nito. Naaaliw siya. Kumuyamang kamao niya kalaunan. Hindi dapat siya magpadala sa mga friendly gestures na Elena. Kailangan niyang mag-concentrate sa plano niya. Tapos sila sa coffee shop ay bumalik na sila sa kumpanya. Kaya lang sa daan ay nagulat sila na makita si Christopher. Eretado ito at ang agad na binalingan si Elena. Babae, halika dito. Nito pagkatapos ay bigla na lang nilapitan si Elena tsaka hinawakan sa braso nito. Kahit ilang beses niyang sabihin sa sarili niyang dapat niyang pagtuunan ng pansin ang misyon niya roon, ay hindi niya mapigilan ng sariling makialam. Hindi niya na dapat yung ginagawa pero natagpuan niya na lang ang sariling ginagawa iyon. Mabilis siyang inilapitan ng dalawa at kaagad niyang hinawakan ang braso ni Christopher. Iritado namang binalingan siya ng lalaki. Anong ginagawa mo sa kaibigan ko? Kung gusto mo siya makausap, humingi ka ng permiso sa kanya bago mo siya isama. Aniya sa malamig na tono. Kasabot man si Elena o hindi, wala pa rin karapatan ng lalaking ito na gawin ng ganito kay Elena. At sino ka namang hayop ka, ha? Bulyaw pa ni Christopher. Nagtagis ang bagang niya sa narinig mula dito. Kapag dumating ang panahong magpapakilala na siya bilang CEO ng kumpanyang yon, pinapangako niyang si Christopher ang una niyang ibabagsak. Bakit ka ba nakikialam dito? Ano bang pinagmamayabang mo? Mayabang na tiningnan siya ni Christopher mula ulo hanggang paa. Tapos ay tumingin ito sa suot niyang ID sabay ngisi. Ang baba mo kumpara sa akin, ha? Mas mataas ako sa'yo kaya wag na wag kang paharang-harang dyan na para kang may binatbat sa akin. Tinulak nito ang balikat niya upang umatras siya at nang mahila na nito ng tuluyan si Elena. Nakayuko na sumunod na lamang si Elena kay Christopher. Habang siya ay iritadong nakasunod na lamang ang tingin sa papalayong dalawa. Samantala, matapos makipagtaasan ng ihi ni Christopher kay Sancho, ay dinala naman ito ang dalaga sa opisina nito. Hoy Elena, naghihiganti ka ba sa akin, ha? Buliw nito pagkapasok ng opisina nito. Kinuha mo ang files at pinasa sa CEO na hindi mo sinasabi sa akin? Ginagawa mo ba to para makaganti sa ginawa ko sa'yo? Muntik nang mapatalon si Elena sa kinatatayuan ng bulyawan siya ni Christopher. Hindi ko po alam ang sinasabi niya. Anong hindi mo alam? Sabay hampas ito sa desk nito. Napatalon na siya sa kinatatayuan dahil mas nakakagulat na ang ginawa nito sa pagkakataong yon. Ikaw lang naiisip kong gagawa noon. Sinong ituturo ko sa mga empleyadong nasa labas? Ikaw lang naman yung sigurado. Paniguradong naiinis ka sa akin. Kaya iyan ang nakita mong paraan para makaganti sa akin. Nito sa mataas pa ring boses. Wala po talaga akong alam. Umiiyak na sambit niya. Lumapit si Christopher at tinawakan siya ng mariin sa baso. Akala mo ba dahil sa ginawa mo masisira mo ako? Nito sabay ngisi. Hindi ako ganong kabilis na mapapabagsak, Elena. Pasalamat ka't may gusto ako sa'yo. Kundi baka matagal ka nang natanggal sa kumpanyang to. Hinawi nito ang buhok sa may tenga niya. Kaagad siyang napapiksi at umatras upang umiwas sa nakakakilabot na hawak ni Christopher. Balang araw, luluhod ka rin at magmamakaawa na bigyan kita ng chance. Na sana, pansinin kita. Ikaw na mismo ang lalapit sa akin at mababalaw sa akin, Elena.
Nito, sabay tawa. Nanindig naman ang mga balahibo niya habang pinapakinggan ang mga pagmamayabang nito. Kung hindi lang dahil madadamay si Sancho kanina, ay magmamatigasan siya kay Christopher. Hindi siya sasama sa lalaki at tsak niyang na-report niya na ang ginawa nito sa kanya. Pero ayaw niyang madamay si Sancho kaya sumama na lamang siya. Pareho sila ni Sancho na nangangailangan ng trabaho. Hindi kaya ng konsensya niyang makitang matanggal sa trabaho ang kaibigan dahil lamang pinagtanggol siya. Tama si Christopher. Mas mataas ang katungkulan nito kumpara sa kanila. Kaya kailangan nilang magpakumbaba. Sa karma na lang sila aasa. Pagkalabas niya sa opisina ni Christopher ay nagulat siya na matanaw si Sancho. Nakatayo ito sa labas at mukhang hinihintay ang paglabas niya sa opisina ni Christopher. Namumugto pa ang mga mata niya, ngunit nagawa niyang bigyan ng matamis ng ngiti si Sancho. Gusto niyang sabihin dito na ayos lang siya. Nakaya niya ng sarili niya at hindi na nito kailangang makialam upang hindi na ito madamay pa. Lampas kalahati ang kinalta sa sahod ni Elena. Nagulat naman siya sa nalaman. Iyon pa man din ang unang sahod niya at inaasahan niya iyon dahil may mga bayarin siya. Tuloy at kailangan niya nang magtipid ngayon. Napapabuntong hininga na lamang siya habang sinisilid sa bag niya ang sobre na laman ang kabuuan ng sahod niya. Kinuha niya ang cellphone niya upang tumawag. Hello? Gino? Ani niya. Oh, bakit? Anong kailangan mo? Parang may iritasyon pa sa boses nito nang sabihin yun. Pauwi na ako. Wala akong masakyan. Pwede ba akong magpasundo? Magpasundo? Parati ka naman nagkukommute eh. Ngayon ko pa talaga magpapasundo. Sumakay ka na lang ng jeep. Nito. Puno. Parate at saka magtaxi ka. Putol pa nito. Nagtitipid niya siya eh. Tapos gusto pa nitong magtaxi siya. Kahit nga jeep, titiisin niya ang sariling sumakay doon. Tsaka parati naman itong gumagala gamit ang motor nito. Tsak na kaya siya nitong sunduin. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Boyet Bonifacio Vlog ng Pilar Bataan at Maria Hachero. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Gino naman. Pero binabaan na siya ng tawag. Napabuntong hininga na lamang siya. Di balet, ngayon lang naman yon. Sa susunod ay sisikapin niya nang hindi niya na makabangga si Christopher upang hindi na nito pag-initan ang sahod niya. Malayo ang kanila at tsak niyang lalalim ang gabi bago pa siya makakarating sa bahay nila kapag ginawa niya iyon. Pero kailangan niyang gawin yon. Nagsimula na siya maglakad. Mausok sa labas at maraming mga sasakyan pero kaya niya maglakad. Pinagdarasal niyang sana ligtas siya makakarating sa bahay nila. Wala na rin naman siyang choice kundi ang gawin yon. Noong bilangin niya ang sahod niya tapos sinati-ati iyan sa mga gastusin niya sa araw-araw, ay kinulang pa ang sahod niya para doon. Tsak niyang manghihingi pa si Gino kaya kailangan niya ang todo-todong pagtitipid. Hanggang sa ilang saglit lamang ay bigla na lang bumuhos ang ulan. Nagulat siya at hindi kaagad nakakilos. Ilang saglit pang dumaan bago niya nagawang tumakbo upang makapaghanap ng masisilungan. Mabuti na lang at may waiting shed siyang nakita sa unahan. Medyo basa na siya bago pa siya nakasilong doon. Mapait siyang napangiti sa sarili. Ito talagang ulan na to, pauwiin mo naman ako. Pagbibiro niya pa upang pagaanin lamang ang loob. Kaya lang hindi na yun madadala sa pagbibiro ang lahat. Mabigat talaga sa pakiramdam kaya hindi niya nakinaya at napaiyak na. Samantala pauwi na rin si Sancho. Naalala niya si Elena kanina. Nakita niya kung papaano nag-ibang reaksyon nito sa mukha matapos makita ang sahod nito. Alam niya,
kinaltasan ng sahod ng dalaga. Ngayon naman ay nakita niya ito nakatayo sa waiting shed at mukhang naghihintay na tumila ang ulan. Malakas ang ulan at tiyak niyang mamaya pa iyon titila. Baka nga lumalim ng gabi at hindi pa ito makakauwi. Hindi ka na dapat nakikialam sa kanya. Nakikipaglapit ka lang sa kanya dahil may kailangan kang manmanan. Pagkumbinsi niya sa sarili. Malakas ang kutob niyang may kinalaman si Elena sa nangyayari sa kumpanya. Kausap ito parati ni Christopher at mukhang may ginawang kapalpakan si Elena upang kaltasan ito ng ganoon. Kung makikialam pa siya sa problema nito, ay tsak niyang pati siya ay malilintikan. Mabubulilyaso ang lahat ng plano niya. Masasayang ang lahat ng pinaghirapan niya. Sinubukan niyang lampasan si Elena kaya lang habang nagdadrive siya ay nakikita niyang nakakaawa nitong itsura sa isipan niya. Ani at agad na umatras upang huminto sa waiting shed kung saan nakasilong si Elena. Namilog ang mga mata nito nang malaman na siya palang laman ng itim na kotse sa harapan nito. Hop in, Elena. Ani at nagbitaw ng ngiti. Nagulat ito ngunit mababakasan din ang kalungkutan sa mga mata nito. Nagbitiw ito ng tipid ng ngiti. Medyo alanganin pa itong sumakay. Basta ako, Wancho, mababasa ang sasakyan mo. Anito. Hindi siya makapaniwala nagawa pa nitong mag-alala sa sasakyan niya gayong mas nakakabahalang itsura at sitwasyon nito ngayon kesa sa sasakyan niya. Mag-alala ka sa sarili mo, Elena. Basa ka na o magkakasakit ka niyan. Niya. Alanganin man ay sumunod ito sa gusto niya. Sumakay ito sa sasakyan at umupo sa tabi niya. Inabot niya naman dito kaagad ang jacket niya upang ipasuot dito tapos hininaan niya ang aircon. Salamat, ni Elena. You're welcome. Uminom ka kaagad ng gamot mo pagka-uwi. Tsak nasisipunin ka niyan dahil nagpaulan ka. Niya. Nagbitiw ito ng mag-aangiti. Dumating sila sa madilim na eskinita. Iyon ang itinuro ni Elena na address. Naisip niyang mabuti na lang pala at hinatid niya ang babae. Kundi, mag-isa itong tatahakin ng madilim na eskinitang iyon. Unang tingin pa lamang, alam mo na agad na may mga pag-alagalang masasamang loob doon. Salamat, Sancho, dito na ako. Nito sabay baba. Bumaba rin siya. Kaya lang isang motor pang dumating. Kunot ang noo at mukhang iritado pang lalaki nang dumating at nakita silang dalawa ni Elena na magkasama. Gino? Tawag ni Elena sa lalaki. Doon niya napagtantong ito ang boyfriend ni Elena. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang itsura. Sino tong kasama mo? Ani ni Gino sa iritadong tono. Kaibigan ko nga pala si Sancho. Nadaanan niya ako kanina kaya sinabay niya na lang ako. Paliwanag pa ni Elena. Hindi pa rin nagbago ang reaksyon sa mukha ng Gino na yon. Ayos ah. Habang wala ako, may nakikipaglapit na pala sa yung iba. Kaibigan ha? Ngumisi pa si Gino. Bakit Gino? Magkaibigan nga kami ni Sancho, katrabaho ko siya sa... Wala akong pakialam. Sakay! Bulyaw ni Gino kay Elena. Nakita niya kung papaanong nagulat si Elena. Pero bumaling ang babae sa kanya at ngumiti ng tipid. Sancho, salamat sa paghatid. Uuwi na ako. Hindi na natapos pa ni Elena ang sasabihin dahil bigla na lang itong hinablot ng Gino na iyon. Kapag sinabi kong sumakay ka, sumakay ka. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Nakita niya kung paano nitong mahigpit na hawakan si Elena. Doon niya napagtanto kung saan nakukuha ni Elena ang mga pasa nito. Nagtagis ang bagang niya. Kinabukasan ay naghintay si Sancho sa coffee shop. Umaasang susulpot si Elena sa pinto niyon at ngingiti sa kanya katulad ng dati. Ngunit hindi niya nakita pa ang babae. Nakahanda na rin sana ang paborito nitong egg pie. Pero hindi rin nagtungo roon ang babaeng hinihintay niya. Natapos na lamang ang break at wala pa rin si Elena. Nakaramdam siya ng pag-aalala para sa babae. Nagtanong siya sa senior nito ngunit nagulat siya nang sabihin nitong nag-absent, masama raw ang pakiramdam. Naisip niyang baka dahil naulanan nito at biglang sumagi rin sa isip niya ang ginawa ng boyfriend ng dalaga nung gabing yun. Kumuyom ang kamao niya.
Nakaramdam siya ng galit sa pagkakataong yon. Hanggang sa kinabukasan ay pumasok na nga si Elena. Kaya lang nagulat siya nang makitang may pasa sa gilid ng labi nito. Hindi ito nagtungo sa coffee shop ng break time. Hindi niya alam kung nakakain man lamang ba ito. Gusto niyang lapitan ng babae ngunit hindi siya nagkaroon ng chance ang gawin niyon. Mukhang abala ito at seryoso sa ginagawa. Nagkaroon siya ng pagkakataon nang makita niyang pumasok si Elena sa coffee shop. At imbes na umupo at lumapit sa kanya dahil yun naman talagang madalas itong ginagawa, ay mas pinili nitong mag-take out ng pagkain upang sa table na lamang nito kumain. Elena, tawag niya. Sinundan niya kaagad ito nang lumabas ito ng coffee shop. Medyo alanganin pa nga nang balingan siya ng babae. Sancho, ikaw pala. Nito nabakas ang kaba sa mukha. Aalis ka na? O sisa niya pa at sinulya pa ng pasa nito sa gilid ng labi. Napansin niyang may pasa rin ito sa braso. Nagtagis ang bagang niya sa iritasyon. Papaanong nagagawa ng Gino na yun na saktan si Elena ng ganito? Naibulalas niya sa sarili. Oo, may tatapusin pa kasi ako. Nag-absent ako kahapon kaya marami akong hahabuling trabaho. Nito sabay bitiw ng tipid ng ngiti. Halata sa itsura nito na hindi ito maayos pero pinipilit nito ang sarili na pumasok sa araw na yon. Ayos ka lang? Niya sa nag-aalalang boses. Matagal bago ito nakasagot. Ngunit kalaunan ay tumango ito at ngumiti. Oo, ayos lang ako. Pinagmasdan niya si Elena. Kita ang pamumugto ng mga mata nito. Kahit tinakpan nito iyon ng concealer ay halata pa rin naman. Pwede mo naman sabihin sa akin, Elena. Pwede mong sabihin sa akin ang lahat katulad ng dati. Niya sa malumanay na boses. Ngunit imbes na umamin ay umiling ito at ngumiti. Wala, Sancho. Wala naman akong problema. Ayos lang ako. At saka, hindi rin naman ako nagkasakit. Napabuntong hininga pa siya. Napaisip siya. Masyado ba nitong minahal ng boyfriend nito para ganun na lang nitong patagpan ng lalaki? Kahit halata naman na mapang-abuso ang taong yun, kinakampihan pa rin ito ni Elena. Matibay ang pangangatawan ko. Hindi ako agad-kaagad nagkakasakit dahil lang naulanan ng isang beses. Patuloy pa ni Elena at animo yun talagang gusto niyang malaman mula rito. Mabuti naman kung ganon. Tara na. Yaya niya at hinawakan na sa kamay ang babae at sabay silang pumasok. Malamig ang kamay nito at gusto niya iyong painitin gamit ang kamay niya. Hindi niya na tinanong pa si Elena tungkol sa nangyari dito. Ayaw nitong pag-usapan niyon kaya irerespeto niya. Pero kung magkakaroon siya ng pagkakataong malaman iyon, ay susunggaban niya. Hindi niya alam kung bakit pero gusto niyang malaman ang totoo at panagutin ang taong nananakit dito. Mga bandang 7:00 na nahihintayin niya ulit ang paglabas ni Elena. Hindi niya na ito ihahatid katulad ng huli. Ayaw niyang siya pang maging dahilan para masaktan ulit ang babae. Ngunit balak niya itong sundan pa uwi upang masiguro na safe itong makakauwi. Ngunit imbes na si Elena ang makita niya, isang taong hindi niya inaasahang makita ang natanaw niya. Si Ashley. Kumunot ang noo niya at kaagad na bumaba ng sasakyan. Wala siya roon kaya sinong pupuntahan ng babae? Kaagad siyang sumunod dito. Nakita niyang sumakay ito ng elevator kung kaya't kaagad din siyang sumabay dito. Napansin niyang pumaling sa kanya si Ashley nang mamadali kasi siyang pumasok kanina sa elevator. Baka nagtaka ito kung bakit gano'n ang kinikilos niya. Hanggang sa bigla na lang tumunog ang phone nito kaya napunta roon ang atensyon nito. Hello? Nito sa tumawag. Napalunok siya at iniyuko ang ulo. Yes, I'm coming na. Actually, nasa elevator na ako. Don't worry. May lambing sa boses ni Ashley. Nakakapagtaka. Dahil sa kanya niya lang ginagamit ang tonong yun kapag may hihingin ito. Tapos nito ay binaba nito iyon. Sinisikap niyang hindi mapansin ni Ashley na nakikinig siya sa mga ito. Pinindot niya kanina ang floor kung saan naroon si Elena at nasa top floor iyon. Pero napansin niyang sa ibang floor bumaba si Ashley. Nang makababa ang babae ay hinayaan niya itong bumaba muna bago siya sumunod dito. Nakita mismo ng dalawang mata niya kung saan nagtungo si Ashley.
Nakita niyang pumasok ang babae sa opisina ng Vice President ng kumpanya, kay James. At hindi lang yon, nakita niya rin ang paghalik ni Ashley kay James. Parang gusto niyang matawa. All this time, mukhang nagkakaigihan na palang dalawang to at hindi man lang sinasabi sa kanya. Wala namang magagalit. Actually, hindi naman siya galit. Ayaw niya lang na niloloko siya. Umatras siya at bumalik sa elevator. Nagtungo siya sa top floor. Saktong pagbukas naman ng elevator ay nakita niya si Elena. Yakap-yakap nito ang mga folder at mukhang kakatapos lang sa trabaho nito. Nandito ka? Bakas ang pagtataka sa mukha ng babae. Ihahatid na kita. Ngumiti siya. Pero, hindi na ako magpapakita sa boyfriend mo. 10 PM na at mahihirapan ka na makahanap ng masasakyan pa uwi sa inyo. Sansala niya pa. Alanganin naman ng ngiting binigay ni Elena. Habang nasa biyahe, ay naalala niya mga nakita niya ngayong gabi. Hanggang kailan kaya balak na itago iyon ni Ashley sa kanya? Ang problema rito ay malaki ang tiwala ng ama niya kay James. Alam nito ang ugnayan nila ni Ashley, ngunit nagawa pa rin itong sulutin ng babaeng inireto ng ama niya sa kanya. Pagkatapos ng nakita niya, hindi niya masasabing mapagkakatiwalaan pa simula ngayon ang James na iyon. Nasaan ka? Aniya habang tumutungga ng soda and can. Nasa kotse niya si Sancho. Sinadya niyang dumaan sa lugar na yon ngayon. Dala niya ang regalo niya para kay Ashley. Maliban doon ay may iba siyang kailangang gawin kung kaya't nandoon siya. Nasa bahay ako, babe. Matutulog na rin ako. Why did you call? Dahil ba sa birthday ko? Ani Ashley sa kabilang linya. Bahagya itong humagikik. Really? Maaga pa? Aniya. Yeah, nakakatuyo ng balat ng pagpupuyat kaya simula ngayon, I need to sleep early na, babe. You too, babe. Need mo rin na gawin yan. Parang gusto niya pang matawa ng marinig iyan kay Ashley. Sige na, babe. Bye na. Inaantok na rin talaga ako eh. Nito sabay hikab pa na ani mo talagang inaantok na talaga. Okay? Aniya. Tapos ilang saglit lang ay bumaling siya sa restaurant sa unahan. Glass wall na nakapaligid sa mismong restaurant kung kaya't kitang-kita niya ang nasa loob. At kitang-kita niya ang nagsusubuan na sina Ashley at James. How sweet. Ani at napapailing pa. Tinaas niya ang phone para tumawag. Agad naman na sumagot ang nasa kabilang linya. Hello, sir? Nakuhanan mo ba ng maayos? Aniya sa seryosong boses. Opo, sir. Malinaw. At maayos na maayos. Nito sa formal na boses. Napangiti siya. Kumuha siya ng photographer para kunan ng mga nangyayari roon. Nakakapagod na rin naman ang tantrums ni Ashley. Gusto niya lang ng pruweba sa kalokohan ng babae para tigilan na ng pamilya niya ang pag-a-assume na sila talaga ni Ashley ang para sa isa't isa. Sa simula pa lang ay hindi na siya interesado kay Ashley. Ayaw niyang ginagamit ng pamilya ng dalaga ang koneksyon nito sa ama niya para maghangad pa ng mas mataas sa kanila ni Ashley. Malaking kumpanya sila at isang maliit lamang na kumpanya ang hawak ng pamilya ni Ashley kaya naiintindihan niya kung gustong makipagpalit ng pamilya ng dalaga sa kanila upang umangat din ang mga ito kasabay nila. Binuhos ng pamilya ni Ashley ang halos lahat ng pondo ng kumpanya nito sa kumpanya nila upang ipakita ang suportado nito ang kanyang ama. Ngunit alam niyang may hidden agenda ang mga ito. Sa una pa lamang alam niya na iyon. Masyado lang talagang mabait ang kanyang ama para hayaan ang mga ito. Matapos niya roon ay kaagad siyang umalis. Imbis na magtungo sa kondo niya ay natagpuan niya ang sarili sa isang pamilyar at tahimik na eskinita. Ang lugar kung saan matatagpuan ang apartment ni Elena. Binuksan niya ang laptop niya at binuksan ang litrato na pinadala ng photographer niya. Saktong-sakto nga ang kuha ng tauhan niya. Malinaw at saktong-sakto ang anggulo. Ngunit natigilan siya nang may napansin na may pinadalang link ang kanyang kaibigan. Isa rin ito sa binayaran niya upang bantayan ang mga account ni Christopher.
Hinayaan niyang pasukin ito ang system ng kumpanya upang mahack ang mga gamit ni Christopher at malaman ang mga activities nito. Dude, may bago na namang pinasa si Kulot. Ang tinutukoy nitong kulot ay si Christopher. Dahil parang talagang noodles ang kakulutan ng buhok nito. Matapos ang chat nito ay ang link naman sa baba kaya agad niyang binuksan iyon. Dinala siya ng link sa copy ng records ng inventory sa taon na iyon. Iyon ang raw inventory ni Christopher. Nakikita niyang mas lumalaki ang perang lumalabas sa pagkakataong iyon. Dahil ang perang lumalabas mula sa kumpanya ay 7.9 million na. Walang nilagay kung saan niya ito ginagamit. Ang record na iyon ay pinasa ni Christopher sa isang taong hindi pa nila matukoy noong una. Ngunit ngayon ay mukhang malalaman na nila kung sino ang binibigyan ni Christopher ng copy ng inventory. Ito ang mukha ng taong yan. Ani ng kaibigan niya sa chat. Lumabas ang mukha ni James. Ngunit ibang pangalan ang gamit nito. So all this time, kay James lang pala napupunta ang raw copy ng inventory ng kumpanya. At paniguradong ito rin mismo ang nag-i-edit niyon. Kaya ibang inventory copy ang darating sa CEO. Tinatakpan ng mga ito ang kabulustugan ng mga ito. Salamat. Reply niya sa kaibigan. Maging ang bank account nila ay tauhan din ni James ang may hawak. Kaya pwede talagang baguhin ng mga ito ang lalabas sa amount kapag nagtanong ang kanyang ama. Bumuntong hininga siya at kinuha ang cellphone niya sa kamay tinawagan. Hello? Sino to? Boses iyon ng babaeng pamilyar na pamilyar sa kanya. Elena, banggit niya sa pangalan nito. Parang pamilyar ka. Napasingap ito at kalauna na mapagtanto kung sino ang katawag. Sancho? Buti naman at kilala mong boses ko. Ani at bahagyang natawa. Oh, napatawag ka. At saka saan mo nakuha ang number ko? I have my ways. Ani at natatawa pa rin. Actually, nasa kanyang profile ni Elena kaya bakit hindi niya malalaman ang number ng babae? CEO siya at mismong boss nito kaya madali lang sa kanya ang gawin iyon kaya hindi niya naman pwedeng sabihin iyon. Hindi pa iyon ang tamang panahon. Baka nga maaga pa itong mawindang kapag nalaman ito. Napatawag ka. Anito na may siglang boses. Busy ka ba ngayon? Di naman, nagluluto lang ng ramen. Malamig ngayon eh. Okay na okay ang maanghang sa ganitong panahon? Anito tumagikik pa. Kasama mo boyfriend mo? Niya sa seryosong boses. Di naman, tiyak matulog na yun ngayon. Sagot nito. Day off ngayon ni Elena kung kaya't nasa bahay lang ang babae. Maulan nga sa labas. Tama ito, malamig nga. Bakit? Anito ulit. Hindi kaagad siya nakapagsalita. Naisip niya friendly date lang naman na gusto niya ngayon. Wala naman yatang masama doon. Gusto niya kasi hiyain itong lumabas ngayon. Gusto mo bang magsamgyupsal ngayon? Ani ang kalaunan. Samgyupsal? Anito at hindi na kaagad nadugtungan ang sasabihin. Ayos lang naman kapag sinabi nitong tinatamad na itong lumabas. Malakas ang ulan at nakakatamad nga namang lumabas ngayon lalo pat gabi na. Dapat kasi noong magandang panahon tsaka niya ito niyaya. Kaya lang, hindi niya rin alam kung anong pumasok sa kokote niya at ngayon pa talaga siya nagaya. Nagbibihis na ako, palabas na. Anito na masayang boses. Natigilan siya at kalaunan ay natawa. Talagang hindi niya ito mahulaan. Sige, take your time, Elena. Niya habang nananatiling nakangiti. Masaya si Elena nung gabing nakasama niya si Sancho. Hindi lang sa samgyupsal sila nagpunta. Nagpunta rin sila sa park. Para siyang bata na binibilhan ni Sancho ng headband na umiilaw. Ayaw niya nga sanang suotin yon pero yun daw ang punishment niya. Dahil hindi niya naubos ang niluto nitong karne sa plato niya. Naubos kasi nito ang lahat ng karne sa plato nito kaya siya ang talo. Hanggang sa umagang yon ay hindi niya makalimutan ang gabing yon. Natatawa pa rin siya sa tuwing naaalala iyon. Elena, pinapatawag ka ng Vice President. Ani ng senior niyang si Miss Chit. Nagtataka man na hindi na siya nagtanong. Mapapagalitan lang siya. Ang dapat niyang gawin ay puntahan na lang ang Vice President.
Come in, anong boses sa loob ng opisina. Kaya maingat ang binuksan ng pinto at nakita ang seryosong tingin ni Sir James, ang kanilang Vice President. Pinatawag niya raw po ako, sir. Aniya sa formal na tono. Nag-angat naman ang tingin si James matapos ito sa laptop nito. Sinara nito ang laptop at kaagad na bumaling sa kanya. Masaya ako, Miss Elena Aguirre, na alam mo ang trabaho mo. Ngunit gusto ko rin na malaman mo na may mga bagay kang dapat na hindi gawin. At kahit pa alam mong saklaw yan ang trabaho mo. Anito, napakunot ang noon niya. Ano pong ibig yung sabihin? May bagay ako ipapagawa kay Christopher na hindi mo na dapat pakialaman pa. Iyong mga file sa finance, wag mo na yung pakialaman. Dadaan yan sa akin upang ako na mag-aayos. At si Christopher nang bahalang magdala niyan sa CEO. Nito sa mo-otoridad na tono. Hindi ka agad siya nakasagot. Iyon ba ang sinasabi nitong hindi niya na dapat pang pakialaman? Hindi ko po maintindihan kung bakit kailangan niyo itong gawin pero ano ang sasabihin ko kapag na-delay po ang pagpapasa? Pangalan ko pa rin pong ginagamit ni Sir Christopher sa tuwing magpapasa siya ng file sa CEO. May deadline ho ang pagpapasa nun. Ako pong malalagot kapag Miss Aguirre. Biglang tumaas ang boses ni James. Sino ka ba para magreklamo dyan? Kami na nga mag-aayos sa mga yon para sa'yo. Kaya bakit hindi ka nalang magpasalamat dyan imbes na magreklamo ka pa? Natahimik siya. Natakot siya bigla sa lalaki. Pasensya na po, hindi ko lang maintindihan. Napayuko siya. Wala ka nang dapat pang intindihin dahil ang bagay na to ay sa amin lang. Lahat ng mga pinag-uusapan natin dito hindi dapat kumalat. Kapag sinubukan mong ipagsabi ito ay tatanggalin kita sa trabaho mo. Tumanggap ka ng appointment at asikasuhin ng iba pang trabaho. Ngunit ang tungkol sa finance ng kumpanya ay kami ng dalawa ni Christopher ang bahala roon. Nito. Tulala siya hanggang sa makalabas siya sa opisinang yan. Bakit gano'n na lang kaseryosong Vice President para sa bagay na yon? Bakit kailangan pa siya nitong pagbantaan para lamang doon? Kung hindi nito gustong makialam siya sa files ng CFO, ay gagawin niya naman kahit pa hindi siya nito takutin. Pero dahil sa ginawa nito ay na-curious tuloy siya. Nakinig ka ba sa kanya? Siguraduhin mo lang na susundin mo siya. Hindi siya nagbibiro. Salubong pa ni Christopher sa kanya. Ano bang sinasabi niya? Aniya na naguguluhan pa rin. Biglang lumapit sa kanya si Christopher at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Malaki ang makukuha ko rito. Kaya makisama ka na lang. Darating din ang panahon na babagsak ang kumpanyang to. Kaya ngayon pa lang, sagutin mo na ako at iwan mo na yung boyfriend mong pabigat. Bulong pa nito sa kanya. Namilog ang mga mata niya sa narinig kay Christopher. Hindi ba dapat ay ipagdasal pa nitong lumago ang kumpanya dahil dito ito nagtatrabaho? Pero imbes na magdasal para sa kabutihan ng kumpanya, ay sinasabi pa nitong babagsak ang kumpanyang yon. Ano bang sinasabi mo, Sir Christopher? Napanganga siya. Hindi siya makapaniwala. Tumatawang umalis si Christopher. Napalunok siya at nagtungo sa table niya. Kaagad siyang nagtipa sa computer niya. Ibang account ang gagamitin niya. Alam niya ang email ng CEO nila. Doon siya nagpapasa ng mga report sa kumpanya. Sir, pasensya na po pero sana maniwala kayo. Parang may binabalak na hindi maganda sina Sir James at Sir Christopher. Hindi ko po kayang manahimik na lang. Iyon ang itinipa niya at saka walang pag-aalinlangan na pinadala niya iyon tsaka agad niyang dinelete sa history niya. Sa kabilang banda ay kuyom ang kamao ni Sancho matapos mapakinggan ang boses sa mic. Ang totoo niyan ay pinadikitan niya sa tauhan niyang maliit na mic ang ID ni Elena upang marinig niya ang pag-uusap at may malaman siya. At saktong-sakto nga, narinig niya ang pinaka-importanteng bagay na iyon. Kung ganon, ay wala talagang alam si Elena sa mga nangyayari. Biktima lamang ito at nadadamay sa mga pinanggagawa ni na James at Christopher. Ilang saglit pa ay dumating na nga message mula sa email niya. Agad niya itong binuksan. Akala niya ay mula ito sa tauhan niya, ngunit nang mabasa niya ang mensahe ay kaagad niyang nakilala kung saan iyon nanggaling. Elena,
Banggit niya sa kawalan. Kaagad siyang tumawag sa mga tauhan niya. Isa sa mga magaling na agent ang kinontak niya. May picture akong ipapasa sa'yo. Bantayan mo siya at huwag mong hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Aniya. Pinasa niya ang picture ni Elena. Alam niya matapos itong sabihin ay tiyak na manganganib ang buhay ng dalaga at hindi siya makakapayag. Kagad siyang umalis at tumawag din sa kaibigan niya. May balak siyang gawin ngayon at may nakuha na siyang ebidensya para panagutin si James at ang mga kasabot nito. Hindi pa siya kontento sa nakuha niyang ebidensya sa araw na iyon. Akala pa siya ng maraming pruweba para mas lalong wala ng takas si James at Christopher. Natitiyak niyang may isa pang bagay na kailangan niyang imbestigahan, si Ashley. Lasing ka na naman, ani ni Elena na maluha-luha na. Naabutan niya na naman itong dinala ni Joyce pa uwi. Halos hindi na ito maasikaso ang bahay na iniwan ng ina nito rito. Puros gala at barkada ang inaasikaso ni Gino. Ni halos hindi niya na nga ito makasama sa bahay at hindi mahagilap doon. Ano bang pinagdadrama mo riyan? Mabuti pa magluto ka na ulit ng sinabawang baka. Masarap yan. Tapos samahan mo na rin ng sinangag na kanin. Dalian mo, masakit ang ulo ko. Nito na ani mo yung nakapag-utos sa katulong nito. Pero hindi kumilos si Elena. Sa totoo lang, stress na siya sa buhay niya. Mula sa trabaho hanggang sa makauwi siya. Puro siyang tungkol sa banta at panghaharas si Christopher ang nasa isipan niya. Maraming bagay ang nagbigay ng trauma sa kanya. Pero kinakaya niya dahil may mga pangarap siya para sa kanila ni Gino. Tapos ang lalaking kasama sa mga pangarap niya ay tila wala namang balak na ayusin ang buhay para sa kanya. Tama na, Gino. Tumaas ang boses niya. Kaya napabaling sa kanya ang boyfriend niya. Sinisigawan mo ako? Nakipagtaasan na rin ito ng boses. Napaiyak siya at yumuko. Sa totoo lang, napapagod na siya. Tao lang siya. Alam niya rin ang salitang pagod at nararamdaman niya rin iyon ngayon. Bakit ka nagkakaganito? Ano bang nangyayari sa iyo? Sana yung Gino na kilala ko noon? Bakit ba ibang-iba ka na ngayon? Bakit biglang ibang tao na tong kasama ko ngayon? Aniya na patuloy pa ring lumuluha. Imbes na sagutin siya at bigla na lang itong natawa. Ikaw nga dyan naging madrama na. Tigilan mo nga ako sa kadramahan mo. Sabihin mo lang kung ayaw mo magluto ngayon. Bigyan mo na lang ako ng pera dyan. Bibili na lang ako ng bulalo sa labas, mas mabuti pa yon. Nito pagkatapos ay kinuha ang bag niya. Hinalingkat ito ang pitaka niya at hinugot ang natitirang pera roon. Ayos, may pang soft drinks pa ako. Patawa-tawa pa si Gino sabay alis. Nangihinang napasalampak siya sa sahig. Nakatingin sa kawalan habang patuloy na bumabagsak ang mga luha sa mga mata niya. Iyong kinuha ni Gino ay huling pera na meron siya. Iyon na sana ang pamasahe, pangkain at bayad niya sa tubig. Pero kinuha pa ni Gino. Wala sa sariling pinahid niya ang luha at tumayo. Kinuha niya ang bag niya at umuwi saglit. Nagbihis siya ng jacket at pajama bago lumabas ng bahay. Gusto niya maglakad-lakad. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga dahil sa mga nangyayaring hindi maganda sa buhay niya. Sa kabilang banda, kanina pa sa labas si Sancho at nakita si Elena na umalis ang apartment nito. Nakita niyang naglakad ito hanggang sa isang maliit na parke na malapit lang din doon. Dumiretso siya sa convenience store na malapit doon. Bumili muna siya ng ice cream bago siya bumalik sa kinaroroonan ni Elena. Alam niya hindi siya makakabili ngayon ng paborito nitong egg pie pero pakiramdam niya ay magugustuhan din nito ang ice cream. Ice cream? Aniya na makalapit. Muntik nang mapatalon si Elena sa gulat. Sorry. Aniya at natawa. Anong ginagawa mo rito? Tapos ay agad nitong pinahid ang mga luha. Magpapahangin. Andito ka rin pala. Sinusundan mo ba ako? Pagbibiro niya. Hindi ito ngumiti at bumaling na lamang sa mga kabataang nag-aaral magbike sa unahan. Ang totoo niyan ay narinig ni Sancho ang lahat ng pag-uusap ni na Elena at ng boyfriend nitong walang ibang ginawa kundi ang hututan at abusuhin si Elena. Naiinis siya sa lalaking yon sa totoo lang. Gustong gusto niya itong sapakin sa mga oras na yon. Kaya lang, hindi niya magawa.
Mahal ito ni Elena at ayaw niyang masaktan ng babae dahil lang sa sinaktan niyang mahal nito. Huwag lang nitong subukang saktan si Elena at wala siyang magiging problema. Nung una niya nakilala si Elena ay napagtanto niyang may hindi magandang nangyayari dito. Sa ngayon, umaasa siyang maisipan nitong iwan ito ang mahirap na kalagayan at mamulat ang mga mata sa mga magagandang bagay sa paligid nito. Naiintindihan niyang naging alipin ito ng pagmamahal at hindi deserve ng isang babaeng mabait at mapagmahal na katulad ni Elena ang ganitong sitwasyon. Oh, eto, panyo. Aniya, tag-abot ng panyo kay Elena. Salamat. At saka pasensya na, hindi dapat ako umiiyak ng ganito. Ani Elena na tila nahihiya pa. Masayahin ito nung makilala niya kaya iniisip nitong nakakahiyang makita niya itong umiiyak. Nasanay na nga siya sa masayahin si Elena. Nakakapanibago nga makita itong umiiyak ngayon. Ayos na umiyak paminsan-minsan. Hindi ka naman clown na kailangan nakangiti parate. Kung ano man yung mga nararanasan mo ngayon, lilipas din yan. At sana balang araw ay matutunan ka sa bagay na yan. Aniya, tinapik ito sa balikat. Kaya lang nagulat siya na bigla na lang yumakap si Elena sa kanya. Kaya ngali-ngali siyang gumanti rin ng yakap sa dalaga. Nakakapagod din kasi minsan. Nagpapasalamat ako at nandyan ka para pagaanin ang nararamdaman ko. Maraming salamat, Sancho. Usal pa ni Elena, ngunit patuloy pa rin na humahagulhol. We are friends, right? Sino pa ba magtutulungan? Hindi tayo-tayo lang din. Basta kapag ako naman ang umatungal balang araw, ikaw ang magko-comfort sa akin, ha? Aasahan ko yan. Pabiro niya pa. Natawa ang babae at napahid ang luha at saka tinuon ng pansin sa cornetto ice cream na hawak. Oh, natutunaw na. Ani Elena at sinimulang i-enjoy ang hawak na pagkain. Pinagmasdan niya ito habang nagsasalita ito. Nagsimula naman itong maging madaldal. Madaling patahanin si Elena, madaling pasayahin at madaling kausap. Malawak ang pangunawa nito at mapagkumbaba. Ngunit napunta lamang ito sa taong hindi kayang magpahalaga rito. Gusto mong mag-footlong? Libre kita. Ani Elena sabay turo sa stall sa tabi. Bayad ba yan sa ice cream? Sira. Tapos ay natawa ito. Sumang-ayon siya. Kung ano man ang naisin nito ay susundin niya. Maliit na bagay lang iyon na nagbibigay ng saya rito. Nag-aalala siya kay Elena. Gusto niyang ibigay ang lahat na makapagpapasaya rito. Gusto niyang masaya ito parate. Gusto niyang naririnig ang mga tawa nito kahit ang boses pa nito. Hindi niya alam kung bakit. Baka nababaliw na siya. Lunes ng umaga, biglang pinatawag ni Vice President si Elena. Kinakabahan si Elena habang papasok sa office ng Vice. May gana ka pang pumasok pagkatapos ng ginawa mo? Dapat natapos mong gawin yan ay hindi ka na nagpakita rito. Bungad ka agad ni James sa kanya. Nanginig ang kanyang mga kamay. Napagtanto niya kaagad ang ibig nitong sabihin. Tungkol ito doon sa pagsusumbong niya sa CEO tungkol sa kalokohang ginagawa ni na James at Christopher. Nakagat niya ang ibabang labi dahil sa tensyon. Kabaliwan man kung isipin, pero wala siyang pinagsisisihan na nagsumbong siya sa CEO. Kahit hindi siya sure kung paniniwalaan siya ng CEO ng kumpanya. Isa lang siyang hamak na empleyado at Vice President tsaka Chief Financial Officer ang kabangga niya. Wala siyang panama sa mga ito. Ngunit wala na siyang pakialam at gagawin niya ang tama. Hindi niya maatim na magtrabaho pa rin doon at tumanggap ng sahod mula sa mabuti nilang CEO gayong alam niya na may mga kabulastugan na nangyayari sa loob ng kumpanya. Mahirap siya at kailangan niya ng pera, ngunit hindi siya masamang tao katulad ng James na ito. Pasensya na po sir, pero hindi ko po hahayaan na itago na lang po ito habang buhay habang nagtatrabaho ako rito. Umaasa ang ibang mga empleyado sa trabahong to. At ayokong bumagsak ang kumpanyang to dahil sa inyo. Aniya sa matapang na boses. Bigla namang natawa si James. Hanga ako sa katangahan mo Ngayon matatanggal ka dahil sa katangahan mong yan. Feeling mo ba superhero ka na kayang ipagtanggol ang kumpanyang to? Tingin mo ba paniniwalaan ka ng CEO gayong isa ka lang sekretary na hindi niya pa man nakikita?
Hindi ko alam na malala na yung sira dyan sa tuktok mo. Masyadong malaking kumpiyansa mo sa sarili mo. Hindi ka pag-aaksayahan ng oras ang CEO natin. Matatanggal ka na lang na wala man lang nakakaalam na nagpapakabayani ka. Tumulo ang luha niya. Ang totoo niya na hindi niya alam kung saan siya lilipat ngayon. Ngunit walang pagsisisi sa puso niya. Aalis siya doon nang matiwasay. Tumalikod siya at nagtungo kaagad sa desk niya upang magligpit. Kakasimula pa nga lang niya, matatanggal na pala agad siya. Tsak niya ang pangit ang magiging background niya. Hindi niya lang alam kung may tatanggap pa ba sa kanya. Dumaan siya sa pwesto ni Sancho para sana magpaalam ngunit absent pa lang lalaki. Kaya nagbilid na lang siya sa mga kasama nito. Umaasa siyang sana hindi madamay si Sancho sa pagbagsak ng kumpanya balang araw. At nagdarasal siyang sana hindi nga mangyari. Sana bigyan ng pansin ng CEO ang kanyang sumbong. Huwag sana itong magbulag-bulagan. Sa kabilang banda ay kuyom naman ang kamao ni Sancho habang pinapakinggan ang mic mula sa office si James. Nagpalagay siya ng mic sa office si James at Christopher. Narinig niya kung paanong pinatalsik ni James si Elena ng ganun-ganun lang. Tsak niyang nahihirapan ngayon ang babae. Ngunit hindi niya hahayaang magtagal pa ito. Kailangan lang maghintay ni Elena saglit. Hello, honey. Kakatanggal ko lang sa Elena na yon. Balita ni James. Buti nga sa kanya. Boses naman niya ni Ashley. Nagtagis ang bagang niya. Kung ganon, ay magkasabot pala talaga ang mga ito. Mabuti na lang at magaling ang hacker. At kaagad niyang nabura ang email niya sa CEO. Tsaka kung hindi niya na mababasa yon. Tsaka hindi mag-aaksaya ng oras ang CEO sa mga katulad niya, no? Tapos ay tumawa pa si Ashley. Isang malaking kahangalan ang ginawa niya. Hindi talaga siya nag-iisip. Ani pa ni James. Yeah, right. Sang-ayon naman ni Ashley. Ikaw nang bahala, honey. Alam kong magaling kang lumusot. Hanapan mo na lang ng bagong secretary ang CEO. Siguraduhin mong hindi kasing bobo ng isa, ha? Sure, honey. Sabi naman ni James. Inilipat ni Sancho ang linya niya sa mic ni Elena upang marinig kung ano man ang ginagawa ni Elena. Kaya lang, natigilan siya sa sunod niyang narinig. Bitiwan mo ako, ano ba? Sumisigaw si Elena. Kaya agad niyang iniwan ang lahat sa silid niya at bumaba kaagad sa parking lot upang ipasibad ang sasakyan. Nanggagalaiti siya habang halos paliparin ang sasakyan sa highway. Naririnig ni Sancho ang mga bulyaw ni Elena sa kabila. Sa kabilang banda ay naiiyak na binawi naman ni Elena ang mga kamay mula kay Christopher. Paalis na siya, tapos ay bigla na lang siyang hinila nito at dinala rito sa CR ng mga babae. Ibabalik kita sa pwesto mo. Sagutin mo lang ako. Sasabihin ko kay James na nagsisisi ka na at hindi mo nagagawin yan. Tatasan kong sahod mo at bibigyan kita ng sarili mong kondo. Just accept my offer, Elena. Huwag mo nang pairalin yung pride mo ngayon. Inilapit pa nito ang mukha sa may leeg niya. Kinikilabutan siya at nagagalit dito. Gustong-gusto niyang kumawala rito pero hindi magawa. Masyado itong malakas at babae lang siya. Hindi ko gagawin yan. Bakit ba hindi mo maintindihan yon? Ayokong gawin ang gusto mo. Ayoko makasama ka. Dahil ayoko sa'yo. Tinaasan niya na ito ng boses. Kahit papaano ay gusto niyang marinig nito ang katotohanan. Di bali na magalit si Christopher, wala na siyang pakialam. Aalis lang naman siya ay sasabihin niya ng totoo rito. Anong ayaw mo sa akin? Sino ka ba para tumanggi sa akin? Hinahabol-habol ako ng mga babae. Hindi ako naliligaw. Hindi ako nag-o-offer sa kanila at kusa nilang binibigay ang sarili nila sa akin. Tapos ikaw? Ang kapal naman ng mukha mong tumanggi. Eh sino ka ba sa akala mo? Pinisil nito ang baba niya kaya't napangiwi siya. Napaiyak na lang siya. Kaya lang nagulat lang sila nang may biglang sumipa sa pinto kaya't bumukas iyon. Iniluwan niyon ang galit na si Sancho. Nagdidilim ang aura ni Sancho na biglang sinugod si Christopher. Hindi niya na masundan ang sunod na mga nangyari. Dahil nakita niya na lang si Christopher na nakahandusay na sa sahig at nasa ibabaw si Sancho at walang tigil nitong pinagsusuntok si Christopher. Gusto niyang awatin pero hindi niya magawa. Napapaiyak na lang siya nangihingi ng tulong sa labas. Natatakot siya para kay Sancho.
Pareho sila ng lalaki. Hindi ganong kataas ang estado nila sa buhay. Tapos, nadamay pa si Sancho nang dahil sa kanya. Baka kung anong gawin ni Christopher kay Sancho, natatakot na siya. Kaya kaagad siyang umalis doon at hindi na nagpaalam kay Sancho. Ayaw niyang madamay pa si Sancho sa kamalasan niya. Hindi na makapaghintay si Sancho dahil sa galit niya. Nagdesisyon siyang magpakita na sa publiko at malaman na ng lahat ang ginagawa ni James at ng kanyang girlfriend. Sa mismong anniversary ng kumpanya niya, ibubunyag ang lahat ng kababuyan ni na Ashley at James. Mommy, Daddy, hindi po totoo yan. Huwag po kayo maniwala. May mga tao lang na gusto kong siraan. Please, maniwala kayo. Pagkumbinsi ni Ashley sa mga magulang nitong hanggang sa mga oras na yon ay gulat na gulat pa rin. Nakita ng lahat ang lahat ng kababuyan ni Ashley at ni James. Sa harapan pa ng mga mayayamang bisita at malalaking pangalan sa bansa. Nandoon rin ng media kung kaya't mas lalong malaking eskandalo ayon. What the hell did you do? Ang kapal ng mukha mong dungisan ang pangalan natin. Bulyaw ng ama ni Ashley sabay sampal sa dalaga. Napahawak si Ashley sa pisngi na tinamaan naman ng sampal. Hindi ito makapaniwala na imbis na kampihan ng ama ay nagawa pa nitong saktan. Daddy, what happened? Nakakahiya ka. Wala akong anak na katulad mo. Hindi ganito ang pagpapalaki ko sa'yo. Patuloy pa ng ama. Dahil sa galit at kahihiyan ay tumayo ng maayos si Ashley. Bakas ang galit sa mukha habang nakatitig sa ama. Pakiramdam ni Ashley, trinaydor siya ng sarili niyang mga magulang. Talaga ba, Dad? Baka nakakalimutan mo ikaw mismo ang nag-utos sa akin na akitin at pakasalan si Sancho Vane upang bumango rin ang pangalan natin sa bansang to katulad nila. Hindi mo lang maamin na isa ka ring linta na dumidikit lamang sa taong may pakinabang sa'yo. Ubod lakas sa sigaw ni Ashley. At dahil doon ay mas lalong nagkagulo ang lahat. Napuno ng bulong-bulungan ng paligid. Nananatiling nakatayo roon si Sancho. May malamig sa mga mata habang nakatingin kay James na sa mga oras na yon ay palapit na sa kanya. Mabilis na dumapo ang kamao ni James sa mukha ni Sancho. Kaagad na umawat ang mga bodyguards at pinigilan si James. Hinayaan niyang gawin niyon ni James upang idagdag iyon sa kaso niya kay James. Walang hiya ka. Ginawa kong lahat para sa kumpanya niyo. Kinukuha ko lang ang akin. Kaya sino ka para ipahiya ako ng ganito? Wala kang utang na loob. Sigaw ni James sa parang nahihibang na. Natawa siya. Walang utang na loob? Sa pagkakaalam ko, pinulot ka ni Papa mula sa putik. Isa kang palaboy sa lansangan na walang matirhan. Pinatira ka ng Papa ko sa bahay at binihisan. Ikaw ang isa sa pinagkakatiwalaan niya. Hanggang sa isang araw, sinulot mo ang girlfriend ng anak na kumupkop sa'yo. At balak mong ibagsak ang kumpanya namin. Kaya sino sa atin ang walang utang na loob, ha? James? Nagtagis ang bagang ni James. Napapailing ang mga bisita na nalaman ng mga ito. Kung hindi lang dahil sa pamilya niya, ay tiyak na nasa putik pa rin hanggang ngayon si James. Baka nga at naglalako na lang ito sa bangketa. O ang mas malala, ay drug addict. Dapat pa nga ito magpasalamat sa ginawa ng pamilya niya rito. Ilang saglit pa ay lumapit si Ashley sa kanya. Kabaligtaran ni James, si Ashley ay lumuhod sa harapan niya. Ashley? Gulat ng bulalas ng mami ni Ashley sa ginawa ng anak. Ayaw ng ginang na ibaba ni Ashley ang sarili upang pagbigyan ni Sancho. Babe, please. I'm just doing what my dad said. I'm a victim too. May pinagsamahan naman tayo, diba? Kahit papaano may nararamdaman ka naman sa akin, diba? Isipin mo na lang ang past natin. And then forgive me. Forgive me, please. Naiiyak na si Ashley. Nananatiling blanco ang tingin niya sa babae. Kung gusto nitong magbago, dapat noon pa. Kaya lang pinaabot nito hanggang sa sitwasyong iyon. Ashley is just desperate. Desperada itong makawala sa kasalanan. Umaaktong biktima para kaawaan. Kung nagsisisi ka, then harapin mo ang kasalanan mo. Convince me that I might forgive you after that. Aniya, tinalikuran nito. You know what? Mayaman at gwapo ka lang. Pero boring ka. Kaya walang pumapatol sa'yo eh. At walang may balak na pakasalan ka. Surely, yung babaeng magugustuhan mo, iiwan ka rin.
Hindi siya tatagal sa ugali mo. Natigilan siya sa paghakbang nang sabihin iyon ni Ashley. Sa wakas, ay lumabas na rin ang totoong ugali ng babae. Binalingan niya ito ngunit may ngiti sa mga labi niya. Hindi mangyayari yan. Dahil ang babaeng gusto ko ay hindi katulad mo. Niya tsaka tuluyang umalis. Nang gagalaiting na iwan si Ashley doon. Nagtungo siya sa condo unit niya. Naabutan niya sa silid niya si Elena. Payapa itong natutulog doon. Kinuha niya si Elena sa apartment nito at naabutan niyang hinaharas ito ng boyfriend. Nalaman niya nakipaghiwalay na si Elena sa lalaki, ngunit hindi naman niyan matanggap ni Gino. Tama na ang lahat ng paghihirap na naranasan ni Elena mula sa mga taong nakapaligid dito. Sa pagkakataong yon, ay handa na siyang ipagtanggol ang babae mula sa masasamang taong nagpapahirap dito. Hinawakan niya ang ulo nito at pinagmasdan habang natutulog. Nakita niya ang kaunting luha sa mga mata nito. Hinalikan niya ang luhang yon. Iyan ang huling luha na papatak sa mga mata mo, Elena. Kung iiyak ka man sa piling ko, titiyakin ko ang kaligayahan ng dahilan nun at hindi pa sakit. Bulong niya sa tenga ng babae. Sinayang ito ng mga taong minahal nito. Hindi na ito nakuha ang pagmamahal na nararapat dito. Kung hindi iyon maibigay ng mga taong yon, siya mismo ang magbibigay niyon kay Elena. Kinumutan niya ang dalaga at nagtungo siya sa kabilang silid upang doon matulog. Pinagmasdan niya muna ito sa malayo bago niya isinara ang pintuan ng silid. Hindi niya maiwasang hindi mapangiti habang papunta sa kabilang silid. Hindi naman inaasahan ni Elena na ang totoong CEO ay ang mismong kaibigan at kasamahan niyang si Sancho. Parang kailan lang magkasama sila nito at nagbibiruan pa na parang magkapareho sila ng estado ng buhay. Pero ang totoo ay malayong malayo pala ang buhay niya sa estado ni Sancho. Ayos ang bang carbonara? Ngali-ngali niyang tanong sa lalaki. Ngayong alam niya na ang totoong identity ni Sancho ay naiilang na siyang lapitan ng lalaki. Parang ang layo na ng kanilang agwat sa isa't isa. Let's eat, Elena. Bakit ka pa nakatayo riyan? Nito. Agad siyang kumilos at natatarantang umupo malayo sa upuan ni Sancho. Nagsisisi siyang nalaman niya pang isang CEO si Sancho at mula sa pinakamayamang pamilya. Tuloy, naiilang siya ngayon. Sorry. Ani at maingat na kumuha ng kutsara tenedor. Napansin naman niya ni Sancho kaya palihim na napangiti si Sancho. Lumipat si Sancho sa upuan na katabi ni Elena. Nagulat ang dalaga. Nasasanay na akong magkalapit tayo kapag kumain sa coffee shop, Elena. Nakangiting palusot naman ni Sancho. Naiilang na tumango siya. Ayos lang ba ang carbonara? Hindi mo pa yun sinasagot. Tumango si Sancho. Oo, pwede ka nang mag-asawa. Namula naman si Elena. Bakit pa pag-aasawa ka agad ang binanggit nito? Batayan na ba yun ngayon para sa pag-aasawa? Niya sa sarili. Tsaka wala pa sa isip niyang pag-aasawa ngayon. Gusto niya pang mag-ipon. Hindi na para sa kanila ni Gino kundi para sa sarili niya. Gusto niyang gawin iyon habang bata pa siya. Napagtanto niyang kailangan niya ring mahalin ang sarili. Binubuhos niya ang lahat ng pagmamahal niya sa ibang tao hanggang sa umabot sa puntong nakalimutan niya ng mahalin ang sarili niya. Ganun ba? Dinaan niya na lang sa tawang pagbibiro ni Sancho. Sana'y may nagluluto na sa akin kapag uuwi ako ang ganito sa kondo ko. Napalingon siya sa kay Sancho. Kumunot ang noon niya. Nagpaparinig ka ba sa akin? Niya, napangisi naman si Sancho. Kung narinig mo, di siguro nga nagpaparinig ako. Magkano sweldo? Niya, kumunot naman ang noon ni Sancho. Ha? Kasi gusto mo ng tagaluto, ibig sabihin gusto mo ng katulong. Habang wala pa akong mahanap ng trabaho sa ngayon, magiging katulong mo muna ako, paliwanag ni Elena. Samantala, iba naman ang ibig sabihin ni Sancho sa pagpaparinig nito pero hindi naman nag-gets si Elena. Kaya napanganga na lang si Sancho. Ilang saglit ay biglang may nag-doorbell. Si Elena kaagad ang tumayo upang pagbuksan kung sino man ang nagdo-doorbell. Gulat si Ashley nang pagbukas ng pinto ay ibang babae ang kaagad na bumungad mula sa kondo ni Sancho.
Who the hell are you? Baliw ni Ashley. Napakurap-kurap pa si Elena dahil sa sigaw ng babaeng hindi niya naman kilala. Hindi niya pa kailanman nakaharap si Ashley kaya nagugulat siyang may babaeng pupunta lamang doon para magalit ng ganoon sa harapan niya. Kaagad na dumating si Sancho sa may pinto at hinila si Elena upang ikubli sa likod. Hinawakan ni Sancho ang kamay ni Elena kung kaya't gulat na napatingin si Ashley sa kamay ng dalawa ng magkahawak. What's the meaning of this? Ano ginagawa ng babaeng yan dito sa kondo mo? Why are you holding his hands, you filthy? Ako magsusugod na si Ashley kay Elena ngunit si Sancho na mismo ang humarang upang hindi nito mahawakan si Elena. Don't you dare touch her. Baka makalimutan kong minsan may pinagsamahan ng pamilya natin. Pwede kitang ipakulong dahil sa panunugod mo rito, Ashley. Mabigat ang tono ng boses ni Sancho. May halong kadiliman sa aura ng lalaki. Natigilan si Ashley. Pero Sancho, natulala ang babae. Animoy nalilito sa mga nangyayari. Hindi nito maintindihan kung bakit pinapanigan ni Sancho sa Elena. Go home, Ashley. Tumigil ka na sa panggugulo mo. Seryoso niyang sambit kay Ashley. Bakas naman ng gulat at kalituhan sa mga mata ni Ashley. Ano nangyayari? Bakit akong pinapaalis mo imbes na siya? I am your girlfriend, Sancho. Kaya bakit ako pa tong pinapaalis mo ngayon? Nagtatagis ang bagang ni Sancho. You are doing things with James behind my back. So how dare you call yourself my girlfriend, Ashley? Napabuntong hininga si Sancho bago bumaling sa natigilang si Ashley. Go home at wag ka na magpapakita sa akin. Ano mo siya? Is she your girlfriend now? Napalitan mo na agad ako? Kaya ba nakikipaghiwalay ka na ngayon dahil sa kanya? Ginagawa mo lang excuse ang cheating issue para magkaroon na kayo ng chance dalawa? Wow naman! Parang baliw pa na natatawa si Ashley. Maging si Elena ay hindi na kayang tagalan pa ang panggugulo ni Ashley ngayon kaya siya na mismo ang humarap sa babae. Oo, ako nga ang girlfriend ni Sancho. Ano naman ngayon kung kami na? Nagmamahalan kami at totoo yung feelings namin sa isa't isa. Hindi ko siya lolokohin katulad ng ginawa mo. Ani Elena sa matapang na boses. Maging si Sancho ay nagulat sa ginawa niya. Hindi na nakapalag si Ashley. Ayaw niya maging bastos pero pinagsarahan niya ng pinto si Ashley upang matigil na ito sa kahibangan nito. Binalingan niya si Sancho. Sorry, kailangan ko lang gawin yun para umalis na. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil biglang yumuko si Sancho upang angkinin ang labi niya. Nagulat pa siya noong una kung kaya't kaagad siyang bumitiw sa lalaki. Nagkatitigan sila. Malakas ang kabog ng kanyang puso at animoy ayaw talaga ng puso niyang lumayo sa lalaki. Ayaw niyang itigil ang halik na yon. Aminin niya man o sa hindi, gusto iyon ng puso niya. I'm sorry. Akmang magsasorry pa sana si Sancho ngunit kinabig niya ito upang ipagpatuloy ang ginagawa. Kahit ngayon lang, gusto niyang pagbigyan ng gusto ng puso niya. At hindi lamang halik ang gusto niya. Maging ang gumagawa niyon, si Sancho. Naghahabol sila pareho ng hininga ng tuluyan na maghiwalay ang kanilang mga labi. I want you to be my girlfriend. Anas ni Sancho habang nakatitig sa namumugtong mga labi. Okay. Ani yan ang walang pag-aalinlangan. Natigilan naman si Sancho. What did you say? Tumingala siya sa binata at nagbitiw ng nahihiyang ngiti. Okay, sige. Pwede mo ako maging girlfriend, Sancho. Napamura pa si Sancho at agad siyang binuhat sa tuwa. Natawa na lamang siya sa kalokohan ng lalaki. Pagkatapos ng 3 taon, isang malaking party ang dinaluhan nila Sancho. Ginanap iyon sa kumpanya. Nandoon ang media at malalaking mga tao. Mula sa itim na kotse ay bumaba si Sancho. Agad na nagsikislapan ng mga kamera sa paligid. Tsaka ilang saglit ay niabot na ni Sancho ang kamay sa babaeng nagmula sa loob ng kotse. Isang kamay na may suot na puting guwantes ang humawak sa kamay ni Sancho. Sunod ay umapak ang mamahaling sapatos nito sa semento. Lumabas na mula sa itim na sasakyan si Elena. Hawak ang kamay ni Sancho, agad na nagkagulo ang mga tao. Hindi dahil kay Sancho kundi dahil kay Elena. At guess what? Isa ng model ngayon si Elena.
Inakala nga ni Elena noon na magiging baker siya balang araw dahil mahilig siya sa egg pie. Pero ang siste ay naging endorser siya ng egg pie. Nag-trendy yun dahil nagandahan ng mga taong nakakita kay Elena. Na-try na ng lahat at na-discover ng lahat na masarap pala talaga ang egg pie. Sa ngayon, ay si Elena na mismo ang mukha ng mall sa pagmamay-ari ni Sancho. Dumagsa ang offer ni Elena na maging sa ibang bansa ay umabot na ang dalaga. Sa loob ng 3 taon, hindi inaasahan ni Sancho na aabot siya sa puntong iyon ng kanyang buhay. Huwag lang nilang pagnanasahan ng girlfriend ko. Ayos na ako ron. Bulong pa ni Sancho sa kanya. Natawa siya sa kalokohan ni Sancho. Wala naman ako mga daring na pics. Parati ako naka-formal dress kaya don't worry, baby. Ani at yumakap sa braso ni Sancho. And I'm thankful to that. Hindi kita matatanggihan kung gusto mong magbikini sa mga shoots mo. But I can promise myself that I can be calm. Ani to. Natawa na lang siya. Si Sancho ang kaagad na hiningaan ng speech na magsimula ng program. Nasa tabi siya ng lalaki na magsalita ito at panay ang sulyap ni Sancho sa kanya habang nagsasalita ito. Hindi naman mawala ang ngiti sa labi ng lalaki. Naramdaman ni Elena na proud ito sa kanya at sa lahat ng achievements niya. Maging siya ay proud din sa mga pagsisikap ni Sancho. 3 taon na sila ni Sancho at parating abala, ngunit nagagawa pa rin naman nilang makahanap ng oras para sa isa't isa. Parehong malalim ang pag-unawa nila sa isa't isa at parehong positive thinker. Sinusunod na lang advice ng ama ni Sancho. Hindi sila natutulog hanggat may tampuhan pa sila sa isa't isa. Kailangan nilang ayusin muna yon bago sila matulog. Hello dear, bulalas ang asawa ng mga negosyante na gustong-gusto rin si Elena. Masaya naman na kinausap ni Elena ang mga bisita. May mga humingi pa nga ng autograph sa kanya. Idol na idol ka ng anak ko. Sana mabisita mo siya minsan, siguradong matutuwa yun. Ani ng isang ginang na sobrang saya matapos makakuha ng perma niya. Sure po, pupuntahan ko po siya kapag may bakante. Pangako niya sa ginang. Kaya mas lalo itong natuwa. Natanaw niya si Sancho. Kasama nito ang may mga edad ng mga malalaking negosyante rin sa bansa. Nagkatinginan sila ng binata. Napapailing ito habang natatawa. Siya naman ay natawa na rin. Pareho silang magiging abala ngayon sa mga bisitang nandoon. Mga bandang 9:00 na nang mapansin niya ang chat ni Sancho. Sancho. Sa rooftop. I'm waiting, baby. Napasinghap siya at kaagad na nagtungo roon. Kinakabahan na nga siya habang nakasakay siya ng elevator. Ngunit natigilan siya nang sa pinto pa lang ay nakita niya ng mga nagkalat na petals. Sinundan niya iyon hanggang sa dalhin siya nito sa gitna ng rooftop. May mga balloons na ginawang heart sa gitna. May mga series lights na kulay dilaw sa paligid. Namangha siya sa ganda ng paligid. At sa gitna niyon ay nakita niya si Sancho. May hawak na palumpo ng bulaklak at nangiti sa kanya. Parang maiiyak siya habang nakatitig sa lalaki. May ideya na siya sa nangyayari. Hindi niya lang inaasahan na ngayon ito, maiisip iyon. May mga bisita pa sa baba pero tumakas ka na naman. Aniya sa nangihinig na boses. Parati na lang natin silang pinapriority nitong mga nagdaang araw. Sa pagkakataong to, tayo naman. Nito sa kanya sa masuyong paraan. Sa pagkakataong yon ay tumulo na ang luha niya, kaya agad siyang tumingala upang mapigilan iyon. Ngunit hindi siya nagtagumpay nang lumuhod si Sancho sa harapan niya. May hawak itong maliit na box sa kamay. At nang buksan ito iyon ay kuminang ang singsing sa loob niyon. It all started with a hi and a friendship, baby. Nagpapasalamat ako at nilapitan mo ako sa isang coffee shop noon. Panimula nito. Panay na rin ang pagpahid niya sa luha niya. I'm thankful that you decided to be friendly that time. Nagpapasalamat ako sa egg pie. Natawa siya na naiiyak nang banggitin nito ang egg pie. Aaminin ko, nagkakasyagad ako sa'yo noon. Pero may boyfriend ka pala. Pero sa kabila noon, gusto pa rin kitang protektahan. Inakala kong hanggang kaibigan lang talaga ako. Pero hindi ko inaasahan na sasagutin mo ako. At ngayon ay girlfriend na kita. Patuloy pa nito. Napatakip siya sa bibig dahil kaunting-kaunti na lang ay hahagulhol na siya. Pasensya na kung iisipin mong masyado ng mataas ang pangarap ko ngayon pero
Gusto ko naman na maging ina ka ng anak ko, Elena Aguirre. Gusto kong ikabit ang apelido ko sa pangalan mo. Hindi ka agad siya nakapagsalita. Nalulunod na siya sa saya. Hindi niya na alam kung anong sasabihin. Wala na siyang makapangsalita sa isipan niya. Elena baby, will you marry me? Nito sa malambing na boses. Ilang saglit pang dumaan bago siya tumango. Yes, of course, pakakasalan kita. Mas lumawak pang ngiti sa labi ni Sancho. Pagkatapos masuot nito ang singsing ay kaagad na nagsipalakpakan ang mga nasa paligid. Hindi niya naman namalaya na nandoon na pala ang iba pa nilang mga bisita at nakita ng mga itong proposal ni Sancho sa kanya. Nandoon din ang ama't ina ni Sancho. Masayang masaya ang mga ito na nakikitang sa wakas ay hindi na kailangang ireto ng mga ito si Sancho sa iba't ibang babae dahil sa wakas, nagdesisyon na itong mag-settle down at sa kanya iyon. Niyakap siya ni Sancho at masuyong hinalikan sa labi. Pinakaba mo ako, akala ko nagbagong desisyon mo. Bulong ni Sancho sa kanya. Nahampas niya ito sa balikat. Sira ka talaga. Matagal ko na rin hinihintay ito mula sa'yo, no? Matagal mo lang talaga. Nagulat pa si Sancho. Hinalikan niya ang lalaki at ngumiti siya rito. I love you. Bulalas ang lalaki. Bumulong naman siya. I love you more. At napangiti ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!